Mr. Silent Channel. Kabanata 641 hanggang 650. Si Hualontang ay ang Soul King ng Monster Academy, hindi isang ordinaryong Soul Master. Kung walang pinipigilan ang presyon ng dugo, magpapakita siya ng buong laro, at hindi magiging madali para sa kanya na talunin siya ng direkta. Ito ang kaso ng hindi isinasaalang-alang ang sandata ng labanan. May ngiti sa sulok ng bibig ni Tang Wulan. Mabuti kung lahat ng estudyante sa Monster Academy ay may martial arts spirits bilang mga dragon. Hindi ko alam kung ang lalaking iyon na nagngangalang Long Yu, Wan ay may kaugnayan din sa mga dragon. Bahagya siyang hinawakan ni Guyu, huwag kang swertehin. Nagulat si Tang Wulan, paano mo malalaman kung ano ang iniisip ko sa puso ko? Baka may kakayahan kang magbasa ng isip. Tumawa si Guyu, hindi ito mind reading, para makilala ka lang. Okay, panoorin natin ang laro. Si Zenggayo at ang iba ay maglalaro. Oo, sa susunod na round ng kompetisyon, lumabas sa entablado sina Zenggayo at Xu Xiaoyan para lumahok sa round robin ng kanilang grupo. Sa kanilang grupo, walang duda na ang pinakamababante sa kanila ay ang kombinasyon ni Long Yu at Dai Yuner, ngunit hindi sila nagkita sa unang round, at magkakabanggaan lamang sila sa mga susunod na laro. Sina Xu Xiaoyan at Zenggayo ay hindi kasing tahimik ni Tang Wulan at Guyu. Naglakad sila papunta sa stage ng competition. Inabot ni Zenggayo at hinawakan ang braso ni Xu Xiaoyan, idinampi ang kanyang mga daliri sa paa sa lupa, at tumayo. Magkasama sila. Tumalon sa stage. Ang mga kalaban nila ay isang pares ng mga lalaki na magkamukha, matangkad din, at buhol-buhol ang mga kalamnan. Sa unang tingin, isa itong Power Spirit Master. May ibinulong si Zenggayo sa tenga ni Xu Xiaoyan, at tumango si Xu Xiaoyan. Sa susunod na laban, maglalaro muli ang isang pares ng mga mag-aaral sa Shrek Academy. Ang kanilang mga pangalan ay Zenggayo at Xu Xiaoyan. Ang manlalarong si Zenggayo ay naglaro din sa one-on-one na mga laban. Napakaganda ng kanyang battle scene. Si Soul ay isang napakabihirang top martial arts na sagradong anghel. Ang kanyang lakas ay hindi mahina, at ang kanyang kultivasyon ay 4 na singsing. Siya ay hindi nakatagpo ng anumang mas mahusay na swerte sa isang ring. Tugma kaya hindi pa siya nakikita kung ano ang tunay na lakas. Naka-recover na si Fang mula sa pagsusuri ni Tang Wulan at ng iba pa, dahil napaka-espesyal ng sitwasyon ni Tang Wulan, plano niyang suriin ito pagkabalik. Sa oras na ito, nasa entablado sina Zenggayo at Xu Xiaoyan. Walang duda na walang mahinang manlalaro sa round robin, at ang kanilang mga kalaban ay hinding-hindi magiging masama. Ito rin ay isang laro na nagkakahalaga ng pagpapaliwanag. Si Xu Xiaoyan ay bihirang kumuha ng mga shot sa nakaraang 2-on-2 match, ngunit ayon sa aming pagsusuri, siya ay dapat na isang control type na War Spirit Master, at ang kanyang espiritu ay isang espiritu ng armas, katulad ng isang staff. Ang mga partikular na kakayahan ay bihirang gamitin. Ang pang-apat na base ng pag-aayos ng singsing. Susunod tingnan natin ang kanilang mga kalaban. Kaharap nila ang dalawang magkapatid na sina Lei Xing at Lei Tian. Kakilala ko lang sila, kaya medyo kilala ko sila. Parehong dalawa sina Lei Xing at Lei Tian sa taong ito. 10 taong gulang, wala pa sa linya ng edad ng kompetisyon. Ang kanilang espiritong kapangyarihan ay humigit kumulang 45. Hindi pa nila dapat taglayin ang lahat ng sandata ng labanan sa isa at ang espiritu ng sandata ng dalawa ay hindi pa totoo. Pareho rin silang langit, isang sandata na may napakarahas na kapangyarihan sa pag-atake. Sa entablado ng kompetisyon, ang magkapatid na Lei Xing at Lei Tian ay mabilis na humakbang, ang kanilang mga mukha ay medyo solemn na. Bagamat sila ay napaka-conceited sa kanilang sariling lakas, sa mga nakaraang araw, ang reputasyon ng Shrek Academy ay naging mas malaki at mas malaki. Tinalo ni Tang Wulan si Sumo. Sa nakaraang laro, tinalo nila sina Hualontang at Yeji 2-on-2. Ay lubos na napabuti ang reputasyon ng buong mga mag-aaral ng Shrek Academy. Nakasalubong nila ang ganoong pares ng mga kalaban sa unang round ng round robin, halatang dahil sa malas. Pero hinding-hindi sila madaling masiraan ng loob, at makapasok sila sa round robin, lahat sila ay may sapat na background. Ang kanilang layunin ay maging kwalipikado sa grupo at makapasok sa top 16 ng 2-on-2 game. Pagsisimula ng laro. Sa malakas na sigaw ng referee, sabay na itinaas ng magkapatid na Lei Xing at Lei Tian ang kanilang mga kanang kamay, at dalawang electric lights ang sabay na bumangon kasama ang spirit ring sa ilalim ng kanilang mga paa. Dalawang dilaw at dalawang lila, ang mga singsing ng espiritu ng dalawang magkapatid ay eksaktong pareho. Sa kanilang kanang kamay, ang asul at lilang mga ilaw na dekuryente ay kumikislap, at isang palakol sa labanan ang lumitaw sa kanilang pagkakahawak. Ang tomahawk ay may maikling hawakan at halos 3 talampakan ng haba. Ang palakol at ang hawakan ay sumasakop sa halos kalahati ng bawat isa. Ang asul at lila na pattern ng kulog ay kumikislap sa palakol, at ito ay puno ng pagkawasak. Parang ang martial arts nila ang dapat gamitin sa close combat, pero sa totoo lang, close combat nga ba? Ang palakol ng kulog ng langit sa magkabilang kamay ay sabay na bumagsak, ang unang singsing ng espiritu ay lumiwanag, at ang dalawang sinag ng kulog at kidlat ay nasa harap ni Zenggayo at Xu Xiaoyan.
Ang bilis ng Raiden ay masyadong mabilis, at ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol kay Raiden ay ang explosive power. Sa mga tuntunin ng explosive power, ito ay nasa itaas din ng fire attribute. Kasabay ng paglabas nila ng kanilang martial spirit, lumingon si Li Zengguo at tumayo sa harap ni Xu Xiaoyan. Ang martial spirit ay pinakawalan, ang 4 na purple spirit ring ay kumikinang, at ang kanyang mga pakpak ay nakabukas sa likuran niya. Isang gintong liwanag ang bumagsak mula sa langit, nagniningning sa kanya, ito ang banal na liwanag. Matapos ang dalawang sinag ng kulog at kidlat ay sumugod sa sagradong liwanag, naglaho sila na parang putik na baka na pumapasok sa dagat. Sa isang putok ng kanyang mga pakpak sa likod niya, halos ay flash ni Li Zengguo ang kanyang figure at tumawid sa kalahati ng entablado. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamay ay nakalahad sa gilid ng kanyang katawan, ang pangalawang singsing ng espiritu ay nagniningning, at nagsimula ang banal na espada. Napakalakas ng sagradong liwanag, kahit na ito ay isang sumasabog na martial soul tulad ng Sky Thunder Axe, ang kulog at kidlat ay namamatay sa loob ng sagradong liwanag. Nagbigay ng tumpak na paliwanag si Fang Er. Nagulat din ang magkapatid na sina Lei Xing at Lei Tian. Masyadong mabilis ang takbo ni Li Zengguo. Ang instant acceleration ng kanyang pares ng mga pakpak ay nagmukha siyang instant transfer. Ang dalawang magkapatid ay may parehong isip, at ang Sky Thunder Axe na nakataas sa kanilang mga kamay ay sabay na nahulog, at sa pagkakataong ito ay direktang ginamit nila ang ikatlong spirit ring. Dalawang bughaw lilang sinag ng liwanag ang biglang lumiwanag mula sa ibabaw ng Thunder Axe, at ang liwanag ng kulog ay bumalik, na tumakip sa kanilang mga katawan sa isang iglap. Ang balat ng balat ay agad na naging asul lilang, at ang magkapatid, na napakalakas na, ay tila naglabas ng isang layer ng kulog at kidlat na baluti sa parehong oras. Ang Qin ni Tianlei. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu. Hindi lang iyon, sabay-sabay silang naghagis ng sinag ng liwanag sa likod nila, at ang mga ilaw na ito ay mabilis na sumanib sa kanilang mga katawan mula sa likuran, ayon sa pagkakasunod-sunod ay pinuprotektahan ang kanilang kanang kalahati ng kanilang mga katawan. Iyon ay ang sandata ng labanan. Kasama sa kanilang battle armor ang breastplate, ang right large arm armor shoulder armor, at ang small arm armor hand armor, sa kabuuan ay 3 piraso. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Li Zengguo, at naisip niya sa kanyang sarili, kakasimula pa lang ng kompetisyon. Ilabas mo lang ang battle armor, kailangan ba ito? Sisihin ng kapitan. Takot na takot ang mga kalaban na ito, pero bakit ako ang malas? Ang puso ko ay napuno ng kawalan ng magawa, ngunit dumating na si Li Zengguo sa harap ng dalawang magkapatid. Ang banal na espada sa kanyang kamay ay nilaslas ng isang espada. Ang ikinagulat ng lahat ay ang espada ni Li Zengguo ay hindi tumama sa alinman sa Lei Xing at Thunder Brothers, ngunit sa gitna ng dalawa. Ang kanyang espada ay mukhang napakasimple, ngunit ang malakas na elemento ng liwanag ay may halong sagradong liwanag at agad na sumabog. Dahil sa malakas na liwanag, kailangan ng magkapatid na Lei na ipikit ang kanilang mga mata. Kasabay nito, ang Thunder Axe sa kanyang kamay ay pumutol patungo sa Li Zengguo mula sa magkabilang panig. Sa pagdaragdag ng Sky Thunder at pagtaas ng battle armor, ang kanilang combat effectiveness ay tumaas. Tanungin ang iyong sarili, kahit nakaharap mo ang isang kalaban ng antas ng 5-ring Soul King, maaari ka pa ring lumaban ng husto. Bukod dito, ang pinakamalaking katangian ng kidlat ay kapangyarihan ng paputok. Kapag ito ay pumutok, gaano man kalakas ang katangian ng kalaban, ito ay itatapon din sa ere. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari sa kanila. Pinutol ni Li Zengguo ang espadang ito, at parang naputol ito sa bakanteng espasyo, ngunit kakaiba, isang invisible na pagsipsip ang biglang lumitaw sa pagitan nilang dalawa. Ang lakas ng paghila ay naging dahilan ng pag-indayog ng kanilang mga katawan. Bagamat naglaslas pa rin ang Sky Thunder Axe patungo sa Li Zengguo, ang bilis ay medyo mas mabagal. Ang mga pakpak sa likod ni Li Zengguo ay kumikinang ng maliwanag, at ang malakas na sagradong aura ay naging isang malakas at walang kapantay na pamimilit na bamalot sa kanilang dalawa. Ang kanyang martial spirit ay tumpak na sinasabing isang sagradong katangian, hindi isang magaan na katangian. Kung ikukumpara sa light element, mas malakas ito. Ang mga kapatid ng pamilya Lei ay pinigilan ng sagrado, at ang bilis ay biglang bumagal. Sa tulong ng maikling panahong ito, niyugyug ni Li Zengguo ang kanyang katawan, nahugis multo, at biglang nadulas sa pagitan ng dalawa. Makinis na iniwasan ang dalawang Thunder Axes. Kasabay nito, marahan niyang kinuha ang banal na espada sa kanyang kamay at tinusok ang kilikili ni Lei Tian sa kanang bahagi. Hindi niya ginamit ang kanyang sariling kapangyarihan sa pakikipaglaban upang lumaban ng husto, ngunit pinagtibay ang maliliit na kasanayan. Ang kakaibang kaalaman ni Tang Sect, nawala ang anino ng multo. Sa pagkakataong ito, direktang tumawag si Fang Er. Nagulat ang mga manunood nang marinig nila ang mga salitang natatanging halaga ng pagkatuto ng Tang Sect. Ang mga estudyante ba mula sa Shrek Academy ng Daoluo Mainland ay mga disipulo din ng Tang Sect. Tama, ang ipinakita ni Li Zengguo ay ang Ghost Trail. Napakakinas ng kanyang mga galaw. Habang dinadaanan ang magkapatid, ang kanyang likod ay hamampot sa kanyang mga pakpak sa mga gilid, na tumama lamang sa kanilang mga balikat.
Nakuha ang isang putok na ito, ang sagradong enerhiya sa mga pakpak at ang dalawang magkapatid ang enerhiya ng kidlat na taglay ng langit na kulog sa katawan ay nagbanggaan. Hindi naman masyadong malakas ang impact na nalikha ng banggaan, ngunit nagpasuray-suray din ang kanilang mga paa. Sa sandaling ito, walang nakapansin na, hindi kalayuan sa paanan ng Thunder Punishment, isang gintong halo ang lumitaw doon ng tahimik. Dahil wala ito sa paanan ng Thunder Punishment noong una itong lumitaw, mismong ang Thunder Punishment ay hindi nakahanap nito. Gayunpaman, sa epektong ito, nasuray-suray siya sa ilalim ng kanyang mga paa, at natural na nahulog sa gintong halo. Biglang, ang mga gintong tanikala ay agad na tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, pinag-uugnay siya ng matibay, ang lahat ng sinag ng kidlat at ang pag-aari ng kulog ng kalangitan, lahat ay naging walang silbi sa sandaling ito, at imposibleng pigilan ang pagsalakay ng mga sinag ng kidlat. Ito ay. Sa oras na ito, ang mga manunood, kabilang si Fanger, ay napansin na si Xu Xiaoyan, na nakatayo sa malayo at hindi lumahok sa larong ito, ay hindi alam kung kailan mayroon ng maliwanag na bituin sa kanyang kamay. Ito ay ang isa sa mga bituin. Sa namumulaklak na may nakasisilaw na kinang. Sa nagniningning na liwanag, nabitawan ang kadena ng Star Wheel. Naramdaman lamang ni Thunder Xing na ang kanyang buong katawan ay humigpit, ganap na hindi makagalaw, desperadong hinimok niya ang kanyang kapangyarihang kaluluwa na kumawala, ngunit ang kadena ay napakatibay. Suray-suray si Lei Tian, tinusok ng banal na espada ang kanyang kilikili, nagmamadaling tumalikod, at pinutol gamit ang palakol ng kulog sa kanyang kamay. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang atensyon ay hindi natuon sa kanyang mga paa. Nagkaroon ng problema sa aking kuya, magkakaroon ba siya ng parehong kakayahan sa pagkontrol ng espiritu sa kanyang paanan? Ang labanan sa pagitan ng malakas, ang kawalan ng ulirat ng isang sandali ay maaaring isang kumpletong pagkawala, hindi banggitin, ang lakas ng Lei Tian at Li Zengguo ay mas masahol pa kaysa sa Li Zengguo. Ang ibinulong ni Li Zengguo kay Xu Xiaoyan noon ay gusto niya ng mabilis ang laban, dahil kambal ang kanyang mga kalaban. Kung ang kalaban ay may kakayahan ng martial soul fusion, kung gayon ito ay magiging isang malaking problema. Nagbanggaan ang Heavenly Thunder Axe at ang Holy Sword, at nagulat si Lei Tian nang makitang tila hindi epektibo ang Battle Axe na inilabas niya, at nawala ang Holy Sword sa sandali ng banggaan. Ngunit sa sumunod na sandali, muling lumitaw ang banal na espada, na saksak sa kanyang baywang. Ang ginamit ni Li Zengguo ay isang maliit na kasanayan sa labanan. Nang makita ng kalaban na may hawak siyang sandata, madali para sa kanya na isipin na ito ay tunay na sandata. Gayunpaman, sa aktwal na pakikipaglaban, ang kakayahan ng kaluluwa ay kumonsumo ng isang kapangyarihan ng kaluluwa ng isang beses, at napakakaunting mga tao ang babalik-balik upang gamitin ang kakayahang ito na tulad ng sandata ng kaluluwa, pagkatapos ng lahat, maaari itong tumagal ng mahabang panahon upang magamit ito ng isang beses. Walang alinlangan, si Lei Tian, na medyo absent-minded, ay nakagawa din ng pagkakamaling ito. Sinamantala ni Li Zengguo ang blind zone ng kalaban. Dumaan ang Sky Thunder Axe ng Thunder Sky, at natural na nalantad ang mga bahid. Ang banal na espada ay nawala, at pagkatapos ay inilabas muli, at natural na kinuha ang neutral na posisyon. Diretso sa ilalim ng kilikili ni Lei Tian. Walang proteksyon sa battle armor sa ilalim ng kilikili ni Lei Tian. Bagamat maganda ang defensive power ng pag-aari ni Tian Lei, ang sagradong kapangyarihan ng banal na espada ay nagbukas lamang ng puwang sa kulog, at ang mainit na enerhiya ay agad na bumuhos sa katawan ni Lei Tian. Bumantong hininga si Lei Tian, ang kanyang katawan na sinapian ng kulog ng langit ay nabasag sa isang iglap, at ang gintong apoy ay sumunog sa kanya. Ang katawan ni Li Zengguo ay nagsabi kay Zuan, isang pares ng mga pakpak ang tumama sa kanya ng 7 beses na parang kidlat, at sa bawat oras na inaalis niya ang kanyang katawan ng kaunti sa lupa. Sa bawat oras na ang flap ng mga pakpak ay nagpapataas ng sagradong apoy ni Lei Tian. Sa loob ng ilang minuto, kasabay ng kanyang pagsampal sa huling pagkakataon, si Lei Tian ay nasample at lumipad na palabas. Sa panahon ng high-speed rotation ng Li Zengguo, tumaas din ang kanyang aura sa tuktok. Hawak ang banal na espada sa magkabilang kamay, nahulog siya mula sa langit at naglaslas, at ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag. Ang langit ay tila nahati sa sandaling ito, at isang maningning na gininto ang liwanag ang bumagsak mula sa langit, natutunaw sa isang may banal na espada na may walang kapantay na presyon, at pagkatapos ay nalaslas sa balikat ng Thunder Punishment. Ang medyo nakakagulat ay malinaw niyang mapipili ang panig ng Thunder Punishment ng walang battle armor, ngunit pinili ni Li Zengguo ang battle armor side. Sa sandaling maputol, iyon ang nangyari sa sandaling hinawakan ng Starlight Chain, ngunit walang reaksyon ng Thunder Punishment, at ang buong tao ay naging ginto sa isang iglap. Tapos na ang laro. Mabilis na dumating ang apurahang boses ng referee. Bagamat walang mga kinakailangan at panuntunan para sa antas ng labanan sa one-on-one na laban na ito, kailangan pa ring protektahan ng referee ang mga manlalaro hanggat maaari kapag nahati na ang tagumpay. Gamit ang isang alo ng banal na espada sa kamay ni Li Zengguo, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Thunder Punishment ay agad nabunot, ngunit siya mismo ay nasunog na sa lupa. May isip na kung ang espada ay direktang tumama sa kanya, sa halip na tumama sa kanyang battle armor, iba ang sitwasyon.
Ibinuka ni Lezengyo ang kanyang mga pakpak at dahan-daang lumapag, ang banal na espada sa kanyang kamay ay nagtagpo, ang hintuturo at gitnang daliri ng kanyang kanang kamay ay pinagsama, at kumaway siya kay Xu Xiaoyan sa di kalayuan. Matamis na ngumiti si Xu Xiaoyan. Tapos na ang laban. Tagumpay. Walang duda na nanalo na naman ang Shrek Academy. Ito ay hindi isang ganap na tagumpay sa pagsugpo. Bilang karagdagan sa lakas, ang dalawang magkapatid na sina Lei Xing at Lei Tian ay talagang nagpakita ng kahinaan nang sila ay umakyat. Hindi sila nakagawa ng eksplosibong pag-atake na kanilang pinakamagaling, ngunit ginawa ito mula sa simula. Posibleng konserbatibo. Ang pagiging epektibo ng labanan ng manlalaro na si Lezengyo ay napakalakas, at ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nakuha mula sa kanyang higit na katangi tangi. Simula hanggang wakas, ang oras na iyon ang nagpasya sa kahihinatnan ng laro. Malinaw na may dalang emosyon ang paliwanag ni Fanger. Ito ay isang laro na walang anumang suspense. Ang Sacred Angel Martial Soul ni Lezengyo ay malayo sa antas ng Thunder Axe. Kasama ng sarili niyang makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban, mabilis na natalo si Li Guang sa larong ito. Pananabik. May mahinang liwanag sa mukha ni Tang Wulan, at bahagyang ngumiti siya. Lumaki rin si Zengyo. Sa katunayan, ang bawat isa sa kanila ay lumalaki sa isang mataas na bilis, at ang bawat isa ay isang kasosyo, ngunit din ang presyon ng bawat isa. Naglakad pabalik si Lezengyo kay Xu Xiaoyan, itinaas ang kamay para hampasin siya, ngumiti ang dalawa sa isa't isa at bumaba ng stage. Napakalakas ni Shrek. Ito ay halos parehong kaisipan sa puso ng lahat ng mga manunood. Sa dalawang magkasunod na laro, ang mga manlalaro mula sa Shrek Academy ay nagpakita ng nakakatakot na kakayahan, at ang pinigilan na kalaban ay walang pagkakataon. Lalo na ang pangalawang eksenang ito, mula simula hanggang matapos, ay ganap na pinigilan. Kung hindi dahil sa awa ni Lezengyo, matagal nang naging bangkay ang magkapatid na Lei. Boss! Isang estudyante ng Monster Academy ang tumayo na may Sol Emna na ekspresyon at tumingin kay Long Yu. Mahinahong ngumiti si Long Yu at kumaway sa kanya, kung mas mataas ka, mas masakit ang babagsak mo. Huwag kang mag-alala, maglaan ka ng oras. Gusto ko ring makita kung paano makakamit ng mga estudyanteng ito mula sa Shrek Academy kung hanggang saan. Hindi mo ba naisip na pagkatapos magkaroon ng ganoong kalaban, naging mas interesante ang tournament na ito? Oo. Matagal na siyang hindi nakakakilala ng kalaban, kahit na hindi niya itinuring na kalaban si Tang Wulan at ang iba pa, pero at least mukha siyang disente. Susunod, hindi magiging madali ang proseso ng laban ni Ye Xinglan at Xu Lizi sa grupong ito. Si Xu Lijihan ay nakatayo sa gilid, pinapanood si Ye Xinglan na lumalaban ng isa laban sa dalawa. Ang swordsmanship ay walang kapantay, at ang kinang ng Star God Sword ay nagpapabilis sa pagpasok ng kompetisyon sa lungsod kaysa sa grupo ni Lezengyo. Iisa ang laban ni Xi at Yuanan Yahui, ganap na dinurog ang kalaban para manalo. Sa unang laro ng yugto ng grupo, lahat ng apat na pares ng Shrek Academy ay nanalo. Sumikat din ang Shrek Academy. Iba't ibang ulat, lumabas na sila sa mga headline. Narito ang lobo, at ang tatlong salitang ito ay lumalabas sa halos lahat ng mga pahina ng media ng Star City. Nakangiting tumingin si Dai Tianling sa anak na lalaki at anak na babae na nakaupo sa tabi niya, sa magandang kalooban. Ang mga gawain ng bansa ay mabigat, at bihira siyang magkaroon ng oras para sa paglilibang at libangan, ngunit sa katunayan, siya ay isang taong may napakahalagang konsepto ng pamilya. Ang paborito kong bagay ay ang maghapunan kasama ang aking mga anak. Araw-araw na pinagmamasdan ang paglaki nila, bukod pa sa pagdadalamati na unti-unti na siyang tatanda, puno rin siya ng ginhawa at init ng pamilya sa kanyang puso. Ang ika-4 na prinsipe na si Dai Yian at ang kanyang anak na si Dai Yuner ang sumama sa kanya sa hapunan ngayon. Ang ekspresyon ni Dai Yian ay kalmado, na may paghanga sa pagpipitagan. Ngunit hindi maitago ni Dai Yuner ang kanyang mga emosyon, at madalas niyang ibinuka ang kanyang mapupulang labi. Sino ang nangini sa ating munting prinsesa? Ngumiti si Dai Tianling. Hindi kumibo si Dai Yuner, at pilit na tinutusok ang pagkain sa mangkok gamit ang mga kubyertos. Ngumiti si Dai Tianling at sinabing, naging abala ka sa pagsali sa kompetisyon sa mga araw na ito. Walang nanggugulo sa palasyo. Medyo kalmado at kakaiba ang lahat. Kung wala kang malikot, parang lahat ay hindi komportable. Sabi mo, maaari mo itong paunlarin para sa amin. Pagkatapos ng ugali na ito, kung magpakasal ka sa hinaharap, ano ang gagawin namin? Ama, biglang umungol si Dai Yuner, na may hitsura ng hindi kasiyahan. Hindi napigilan ni Dai Tianling na matawa. Hindi napigilan ni Dai Yian ang mapangiti, hindi ba? Si Yuner, ang maliit na mangkukulam, ay palaging nababagabag sa maingay na harem, ngunit sinisira siya ng lahat, kahit si Dai Tianling ay ayaw siyang parusuhan. Ngumiti si Dai Tianling at sinabing, sa pagtingin sa iyo, hindi naging maganda ang laro. Umiling si Dai Yuner, mabuti na lang, ngunit ang mga tao sa Shrek Academy ay napakahusay din. Humph! Ipaalam sa kanila kung gaano kahusay sa lalong madaling panahon o huli. Si Dai Tianling ay binibigyang pansin ang mga gawain ng Shrek Academy. Nang marinig ito, lumingon siya kay Dai Yian, Yian, ano sa tingin mo ang team ng Shrek Academy?
Si Dai Yian ay hindi nang ahas na maging mapangahas gaya ng kanyang kapatid, at nagmamadaling sinabing may paggalang pare. Talagang malakas ang lakas ng koponan ng Shrek Academy. Bawat isa sa kanila ay may kakaibang pamamaraan sa pakikipaglaban at martial arts. Ngunit kung totoo man, sa usaping paghahambing ng lakas, mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan nila at ng ating Monster Academy. Makatitiyak ka na hindi tayo makakalahok sa lalong madaling panahon. Si Dai Tianling ay kailangang magmukhang mas seryoso kapag kaharap ang kanyang anak, hindi lang para talunin sila, kundi para makita din ang sarili mong mga problema. Huwag kalimutan, ang average na edad ng mga manlalarong ito ng Shrek Academy ay 15 taong gulang lang. Ikaw ay halos 5 taong mas bata sa karaniwan. Sa ganoong paghahambing, makakamit nila ang mga ganoong resulta. Kaya mo ba ito sa iyong edad? Bahagyang sumimangot si Dai Yian, yumuko sa kanyang ulo sa katahimikan. Pare, hindi ka maaaring maging masyadong bias. 15 taong gulang din ako. Hindi sila gaanong mas matanda kaysa sa amin sa karaniwan. Wait and see. Kailangan kong gawing maganda si Tang Wulan. Bukod dito, nag-iisa ang kapatid na si Long Yu. Lahat sila ay maaaring sirain. Kahit na ang lahat ay magkasing edad, ito ay walang exception. Hindi kumbinsido na sabi ni Dai Yuner. Pagharap sa kanyang anak na babae, halatang walang magawa si Dai Tianling, at sinabing may mapait na ngiti, ikaw na babae. Huwag kang masyadong magmalaki. Gayunpaman, nalulugod ako sa pagkakaroon ni Long Yu, ngunit si Yian, kailangan mong paalalahanan siya. Paano ang bata? Ang lahat ng mga lugar ay maganda, iyon ay, hindi mo makontrol ang iyong sarili sa sandaling pumasok ka sa estado ng pakikipaglaban, at hindi mo talaga sinasaktan ang kalaban. Federation. Oo, ama, ipapaalala ko kay Kuya Long. Mabilis na sumang-ayon si Dai Yian. Ngumiti si Dai Tianling at nagsabi, ngayon hinahayaan ko ang mga tao na suriin ang kakayahan ni Tang Wulan, at nagkataon lang na nasabi ko ito sa iyo. Nang marinig ang sinabi niya, agad na na-refresh si Dai Yuner at matamang tumingin sa kanyang ama. Sinabi ni Dai Tianling, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay dapat na nasa 43. Ito ang pinagkasunduan ng lahat. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay dapat na iba sa mga ordinaryong tao, at ang lalim ng kapangyarihan ng kaluluwa mismo ay higit na mas malaki kaysa sa mga ordinaryong kaluluwa. Guro. Kasabay nito, ang kanyang pisikal na lakas ay napakatalentado at napakalakas. Siya ay may malakas na offense iba at defensive sa lahat ng kanyang kakayahan. Lakas. Ang kanyang gininto ang singsing na espiritu ay dapat magkaroon ng kakayahan na katulad ng isang singsing sa espiritu ngunit hindi isang tunay na singsing na espiritu. Ayon sa pagsusuri, malamang na nagmula ito sa kapangyarihan ng linya ng dugo. Dapat ay mayroon siyang partikular na makapangyarihang linya ng dugo. Ito ang uri ng linya ng dugo ngayon. Nagbigay ito ng malaking presyon kay Huolontang na humantong sa kanilang pagkabigo. Kasabay nito, ang dapat mong bigyang pansin ay ang kanyang martial soul. Ang martial soul ng Tang Wulan na ito ay napaka-espesyal. Mukhang isang uri ng baging, ngunit ayon sa aming pagsusuri, sa ngayon, wala pang martial soul na lumitaw sa kanya. Ang mga baging ay magkatulad. Walang baging na may parehong kapangyarihan. Kaya naman, naniniwala ang aming mga analyst na ito ay isang mutant martial soul, at ang dahilan ng kanyang sariling mutation. Hanggang ngayon, hindi masyadong gumagamit ng soul ability ang mutant martial arts soul niya. Assassin niya yun. At saka, dahil nanggaling siya sa Shrek Academy, kahit apektado siya ng cultivation base at edad niya, hindi siya makakalaban ng buo. Armor, pero napaka-posible na magkaroon ng ilang piraso ng battle armor parts. Dapat mo ring bigyang pansin ang viewpoint, under this aspect. Bilang kinatawan ng estudyante at kapitan ng Shrek Academy, Tang Wulan hindi madali ang binatang ito. Tumanggo si Dai Yian, ang sabi ng emperador ay kahit si Brother Long ay nagsabi na kung sila ni Tang Wulan ay magkasing edad, maaari talagang makipagkompetensya sa kanya. Gayunpaman, nasa kanya ang cultivation base ni Tang Wulan. Ang edad na ito ay masasabi lamang na nasa upper middle class, at mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng walang katulad na henyo tulad ni Brother Long. Bahagyang tumanggo si Dai Tianling, napakahalaga ng relasyon ninyo ni Long Yu, panatilihin itong mabuti hanggat maaari. Napaka-optimistiko ng lahat tungkol sa kanya. Sa hinaharap, umaasa ako na hindi lang siya magiging isang 4-character battle armor master, ngunit umaasa rin na siya ay maaaring maging ang unang demigod sa kasaysayan ng Monster Academy. Nang marinig nila ang salitang demigod, nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ni Dai Yian at Dai Yuner, at pareho silang naging kahanga-hanga. Sa kahanga-hanga, may bakas pa rin ng pananabik. Sumulyap si Dai Tianling sa kanyang anak, kumusta ang kombinasyon mo ni Long Yu? Napakunot ng noo si Dai Yuner, nakakainip. May mga kalaban na direktang sumuko. Kahit na may lakas sila ng loob na makipaglaban sa atin, si Kuya Long ang mag-isa na lulutasin ang lahat, at nakakatamad talaga na wala akong magagawa. Hindi napigilan ni Dai Yian na sabihin, nasa blessing ka at hindi mo alam ang blessing. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gustong ipares kay Brother Long. Ikaw.
Inilabas ni Dai Yuner ang kanyang dila sa kanya, wala akong pakialam, gayon pa man, kailangan mong talunin si Tang Wulan para mailabas ang aking galit, kung hindi ay hindi kita gusto. Walang magawang umiling si Dai Yian, ngumiti lang si Dai Tianling. Pagkatapos ng tagumpay, ang lahat sa Shrek ay nasa mabuting kalagayan. Ang paraan para maging maganda ang kalooban ay kumain at uminom. Kapitan, mas kaunti ang iyong kumain, maaari mong kainin ang ulam na iyan. Lizzie, pwede bang itigil mo na ang pagkukumpara sa sarili mo sa kapitan? Ang lakas ng pagkain ni Tang Wulan ay nagiging mas mabangis na ngayon, at sa pambihirang tagumpay ng ikalimang selyo, nararamdaman niya na ang gana na napanatili niya sa mahabang panahon ay tila tumaas sa isang tiyak na lawak. Ito ay isang bagay ng sakit at kaligayahan. Biglang na-miss ni Tang Wulan si Muya. Noong nandoon si Mr. Muya, hindi na niya kailangan kumain ng marami, dahil laging nakakahanap si Muya ng mga super masustansyang pagkain, na hindi lang nakadagdag sa katawan niya, hindi rin naman ginagamit. Kumain ng sobra. Sa panahong iyon sa bangka, ang kanyang pisikal na fitness ay higit na bumuti. Ang ganitong uri ng ordinaryong pagkain, kahit na ang misyon ay nakatanggap ng pinakamahusay na paggamot, hindi pa rin ito maihahambing sa mga sangkap ng langit at lupa na antas ng espiritualidad. Hindi na alam ni Teacher Makino kung saan siya pupunta, buti na lang bumalik siya ng mas maaga. Bagamat medyo masakit ang pag-practice sa kanya, ang epekto ay agad-agad, at mayroon pa ring masarap na pagkain. Hoy, nalaman mo ba? Nitong mga nakaraang araw, nawala si Teacher Wu. Ganon din si Mr. Kai. Matagal na tayong hindi nagkikita ni Mr. Kai. Biglang sabi ni Xu Xiaoyan. Tumalikod si Tang Wulan mula sa kanyang pananibik kay Muya, kumikilos ang kanyang puso, oo. Hindi nagpakita si Teacher Wu kamakailan. Mula nang sumali sila sa kompetisyon, isang beses lang siya lumitaw, at hindi niya binigyan ng lahat ng anumang tactical na patnubay o anumang bagay. Sinabi ni Tang Wulan, hayaan akong magtanong. Pagkatapos niyang dalhin ito sa Xingluo Empire, binigyan sila ng gobyerno ng bagong gamit na Soul Communicator at idinial ang numero ni Wu Changkong. Anong meron? Hindi ko alam kung bakit, nang marinig ni Tang Wulan ang tatlong malamig na salita na si Wu Changkong na nagmumula sa kabilang bahagi ng mikropono, biglang uminit ang kanyang puso. Kahit papaano ay maayos si Mr. Wu. Teacher Wu, kasali kami sa kompetisyon kamakailan, at ang mga resulta ay medyo maganda ngayon. Gusto mo bang bigyan kami ng ilang tactical na gabay? Tanong ni Tang Wulan. Matapos tumahimik sandali si Wu Changkong, sinabi niya, hintayin mong makapasok sa finals. Ano pa ang kailangan mong gabayan sa round robin? Sa sandaling nahulog ang boses, ang komunikasyon ay ibinaba. Ano ang sinabi ni Teacher Wu? Tanong ni Le Zhenghao. Inulit ni Tang Wulan ang mga salita ni Wu Changkong. Tulak ng isang ngiti si Xu Xiaoyan, talagang irresponsible si Teacher Wu. Ganyan siya sa atin. Gaano ito kay-tiwala sa atin? Maingat na sinabi ni Yuan Enyahui, sa tingin ko ito ang dapat na paglilinang ng pagtitiwala ni Teacher Wu sa atin at mabawasan ang ating pag-asa sa kanya. Ito ay may katuturan. Nabigatan agad si Xi. Kinagat ni Le Zhenghao ang kanyang mga labi, sa tingin mo ay may katuturan ang sinabi ni Yuanan. Hindi inisip ni Xi na may mali dito, at sinabing may pagmamalaki, ano ang problema? Bumantong hininga si Le Zhenghao, Yuanan. Sa tingin ko, ang ganitong uri ng lalaking walang pagkalalaki ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Patayin kita. Sumugod si Xi at hinawakan ang leeg ni Le Zhenghao. Inikot ni Le Zhenghao ang kanyang katawan at itinapon siya. Sa mga tuntunin ng lakas, si Xi ay hindi kalaban ni Le Zhenghao. Hindi man lang nilingan ni Yuanan ang dalawa, busog na ako, bumalik ka muna. Busog na rin ako. Tumayo si Ye Xinglan. Kalmado ang personalidad ni Yuanan, ang personalidad ni Ye Xinglan ay pigil at matigas ang ulo, medyo magkatulad pa rin ang dalawa sa ilang lugar. Sinabi ni Tang Wulan, bagaman walang utos ni Teacher Wu, kailangan pa rin nating magsikap. Lalakas at lalakas ang mga kalaban sa likod, ngunit lalakas din tayo. Silid ng hotel. Tumayo si Wu Changkong sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo sa labas ng bintana, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na bumubulong sa sarili, alam mo, sa totoo lang, wala na akong maituturo sa iyo. Sa susunod na bahagi ng paglalakbay, kailangan mong pumunta sa iyong sarili. Ito ang tanging paraan para lumago. Matagumpay na naipasa ng koponan ng Shrek ang unang round ng 2-on-2 at 7-on-7 group stage. Pagkatapos, magsisimula na ang group stage ng individual match. Sinuri ng lahat ang kanilang grupo sa unang pagkakataon. Natuklasan ni Tang Wulan na sa grupong ito na kinabibilangan niya, may isang kalaban na kailangan niyang bigyang pansin, ang ika-4 na prinsipe, si Dai Yian. Kasabay nito, kabilang sa 8 hari ng Monster Academy, Tiger King Dai Yian. Ang medyo pangit ng hitsura ay si Le Zhenghao, dahil ang kanyang koponan ay may isang kalaban na hindi niya gustong harapin. Dragon King Long Yu. Ayun, nasa grupo sila ni Long Yu. Okay lang, hindi ba group stage? Ang top 4 sa individual group ay pwedeng mag-qualify. Ang malaking bagay ay ang isuko ang laban kay Long Yu. Natatakot ka ba na hindi ka makapag-qualify sa grupo? Tumingin si Xi sa grupo ni Le Zhenghao, napaka-sangglot.
Biglang tumingin sa kanya si Lezengyo na may hindi pa nagagawang kaseryosohan, maaaring mabaigo ang mga tao ng Holy Angel Family, ngunit hindi sila dapat maging duwag. Hayaan mong subukan ko ang lakas nitong Long Yu para sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Exi. Hindi ka ba seryoso? Inilibot ni Lezengyo ang kanyang mga mata, sa tingin mo ba nagbibiro ako? Wala pa tayong nakikitang malakas na kalaban. Paano mo malalaman na matatalo ako? Iniunat ni Exi ang kanyang hinlalaki kay Lezengyo, sa unang pagkakataon, sa tingin ko ay parang lalaki ka. Gayunpaman, kung babaguhin ko ako, dapat kong piliin ang katulad mo. Cut, go, huwag mong itulad sa iyo ang kapatid. Well, huwag kayong mag-away ngayon. Zengyo, hamanin mo ba si Long Yu ng buong lakas? Tanong ni Tang Wulan sa malalim na boses. Tumango si Lezengyo, well. Kung sadyang iiwasan ko ito sa unang pagkakataon na haharapin ko ito, paano ko ituwid ang aking baywang sa harap ng ganoong kalaban sa hinaharap? Ang pagkatalo ay hindi kakilakilabot, ngunit ang kaila-hilakbot na bagay ay nawalan ka ng kahit na lakas ng loob. NS. Okay, sinusuportahan kita. Malakas na ikanaway ni Xu Xiaoyan ang kanyang maliit na kamao. Bahagyang ngumiti si Lezengyo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa nagninangas na kinang, hindi ba ito isang lukso lang ng dragon? Paano ang tungkol sa henyo? Hindi ba ako henyo? Opisyal na magsisimula ang unang round ng group stage. Hanggang sa laro, inayos ang first round matchups ng bawat grupo. Ang hindi inaasahan ng lahat sa Shrek Academy ay ang lahat ay okay, ngunit sa grupo kung saan naroon si Lezengyo, ang kanyang kalaban sa unang round ay nakakagulat na si Long Yu. Ang swerte mo ay laban din sa langit. Masyado ka bang naging malapit kay Kapitan kamakailan? Sabi ni Exi nang makalapit siya kay Lezengyo. Bahagyang sumimangot si Lezengyo, nakaharap kay Long Yu, paanong walang pressure sa kanyang puso. Ang lahat ay nanood ng laro sa harap ni Long Yu. Ang kilabot ng lalaking ito ay siguradong ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap nila. Sa lahat ng nakaraang laban, kahit alin, hindi niya binitawan si Wan. Oo, mula sa panahon ng kompetisyon hanggang sa kasalukuyan, tinalo ni Long Yu ang kalaban isa-isa nang hindi man lang pinakawalan ang kanyang martial soul. Sa makatuwid, hindi man lang alam ng lahat sa Shrek kung gaano na ang naabot ng kanyang paglilinang ng kapangyarihan sa kaluluwa. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Hindi kilalang kalaban. Hindi pinansin ni Lezengyo si Exi at umupo ng naka-cross-legged sa lupa sa waiting zone, at nagsimulang magnilay-nilay na nakapikit, pinapakalma ang sarili, at pinapanatili ang kanyang sarili sa pinakamahusay na estado, at sa susunod na laro, laban kay Long Yu. Tumayo si Tang Wulan sa tabi ni Lezengyo, ngunit tumingin kay Yuan Enyahui. Si Yuan Enyahui ay nasa parehong klase ni Lezengyo, at walang alinlangan, siya rin ang taong pinakakilala kay Lezengyo. Sumimangot si Yuan Enyahui at marahang umiling kay Tang Wulan. Matagal nang magkasama ang lahat, at may pagkakaunawaan sila sa personalidad ng isa't isa. Hindi banggitin na si Lezengyo ay karaniwang tumatawa, ngunit sa katunayan, siya ay isang napakapursigido at mapagmataas na tao sa kanyang mga buto. Katulad ng unang pagkakataon na nakita ko si Yuan Enyahui, nang maramdaman niya ang madilim na enerhiya sa katawan nito, hindi siya nagdalawang isip na piliin na atakihin si Yuan Enyahui. Ito ang katangian ng lahat ng mga tribo ng pamilya ng banal na anghel. Itinuturing nilang mas mahalaga ang kaluwalhatian kaysa buhay. Sa kanilang mga puso, ang banal na anghel ay ang pinakamataas na nilalang. Ang linya ng mga sagradong anghel ay naging Diyos din mula sa isang Soul Master. Kahit na ang taong iyon ay ang tunay na kontrabida at pinagkaitan ng kanyang pagiging Diyos, siya ay siniraan din ng mga Diyos pagkatapos ng lahat. Ang nasabing martial soul ay tinatawag na martial soul of the gods, at ito rin ang pinakatuktok ng martial soul sa Daoluo continent. Siyempre, hindi lahat ng espiritu ng mga Diyos ay makapangyarihan, tulad ng Blue Silver Grass ni Tang Wulan. Si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, ay naging Diyos ng dagat, at isa sa martial arts ay si Lan Yingcao. Sa makatuwid, sa isang kahulugan, si Lan Yingcao ay isa ring martial spirit ng mga Diyos. Hindi sinubukan ni Tang Wulan na hikayatin si Lezengyo na talikuran ang laro. Mula sa mga mata ni Yuan Enyahui, alam niya na dahil nagpa siya si Lezengyo, tiyak na hindi niya ito mababago ng madali. Ngunit ito ay walang alinlangan na ang kanyang pinakamahirap na laro. Nagsimula na ang laro. Ang bawat isa mula sa Shrek Academy ay sunod-sunod na pumasok sa kompetisyon. 5 tao lamang ang lumahok sa individual na kompetisyon, at si Yuan Enyahui ang unang naglaro, at malinis niyang natalo ang kanyang kalaban. Pagkatapos sina Exi at Tang Wulan, tinalo rin nila ang kanilang mga kalaban at matagumpay na napanalunan ang mga puntos ng grupo. Lezengyo, Long Yu. Tumunog ang electronic tone sa waiting zone. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga taong naghihintay para sa laro sa waiting zone ay tumingin sa Shrek Academy. Malinaw, ang mga manlalarong ito na lumahok sa parehong kompetisyon ay alam na ang paparating na laro ay isa pang tunggalian sa pagitan ng Shrek Academy at Monster Academy. At sa pagkakataong ito, ang nakilala nila ang pinakamalakas sa Monster Academy. Sa nakaraang 2 banggaan, nanalo ang Shrek Academy. Hayaang tumagal ng ilang sandali ang kanilang reputasyon, at sa pagkakataong ito,
Mapapasa pa kaya nila ang Dragon Leap level? Sa kabilang banda, ang Monster Academy, kung ang Monster Academy ay matalo sa kasalukuyang laro, kung gayon ang kanilang kasalukuyang kompetisyon ay masasabi ring maagang natapos. Kung kahit ang pinakamakapangyarihang Dragon King ay hindi mapigilan ang pagsulong ng Shrek Academy, wala nang makakakontrol sa kanila. Tumalon si Lezengyo mula sa lupa, bahagyang nakamulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may nakasisilaw na gininto ang liwanag sa loob. Tuluyan ng napigilan ang buong katawan, inayos niya ang kanyang damit, at saka humakbang patungo sa playing field. Ang lahat ng tao sa Shrek Academy ay tumayo ng magkakasama, itinulak ang kanilang mga kanang kamay sa kanilang mga dibdib, nagsasanay para sa kanya. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Lezengyo nang siya ay nagsasanay, relax, and wait for my good news. Pagkasabi nito ay lumabas na siya sa waiting zone at humakbang patungo sa entablado ng kompetisyon. Walang duda na ito ay isang laro na pinagtutuunan ng pansin ng mga manunood. Masasabing ang mga manunood sa buong Xingluo Stadium ay labis na kinakabahan sa sandaling ito. Dahil alam nilang lahat na hindi na matatalo ang Monster Academy. Kapag natalo na naman sila sa larong ito, masasabing malipol na ang Monster Academy. Naglaro si Dragon King Longyo, na unang niranggo sa 8 Heavenly Kings, laban sa Holy Angel Spirit Master ng Shrek Academy na si Lezengyo. Kung sino ang mananalo at kung sino ang matalo ay magiging napakahalaga. Matigas at mabigat ang kapaligiran. Sa rostrum, personal na dumating sa eksena si Emperor Xingluo Emperor Dai Tianling. Bagaman hindi ito sinabi ng emperador sa labas, at sinabi rin ng ika-4 na prinsipe na si Dai Yian sa kanyang ama na hindi matatalo si Long Yu, ngunit ang larong ito ay napakahalaga pa rin para sa opisyal ng Star Luo Empire. Napakahalaga na hindi mo kayang mawala. Alam na ngayon ng libu-libong tao na bumibisita ang Daoluo Continent. Nandito ang mga mag-aaral ng Shrek Academy sa ngalan ng Daoluo Continent. Mas bata sila ng 5 taon sa mga kalahok nila. Kung ang Monster Academy ay matalo sa huli, ito rin ay nagpatunay sa disguise na ang Monster Academy ay mas mababa sa Shrek Academy. Ang ilang mga tao na nakabasa sa kasaysayan ay napakalinaw na ang pinagmulan ng Monster Academy ay may kaugnayan kay Shrek. Kung maipanganak man ito sa kulay asul, syempre hindi problema, ngunit kung mabibigo ito, pati ang opisyal ay tatanungin. Sa tabi ni Dai Tianling, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Ang ganitong uri ng retro na damit ay bihirang magagamit. Ang matanda ay may torpe ng mukha at payat at balingkinitan. Siya ay may mahabang puting buhok na nakasabit sa likod ng kanyang ulo, at ang kanyang mga balikat at mata ay nakalawit pababa. Ngunit ito ay hindi pangkaraniwang malinaw, at hindi ito tumugma sa kanyang lumang mukha. Tila hindi dapat lumitaw ang gayong tingin sa isang matanda. Ngunit nangyari na ang gayong hindi pagkakasundo ay nagpakita sa kanyang ngunit ito ay tila pambihirang kaakit-akit. Pagkaupo niya ay bigla niya itong nilingon, at tila isa lang siyang ordinaryong matanda, ngunit huwag kalimutan, nakaupo ito sa tabi niya. Ngunit ang kanyang kamahalan ang emperador ng Star Luo Empire. Kahit nasa tabi niya si Dai Tianling, walang nararamdamang aura na hihigit sa kanya. Ito ay isang matandang lalaki na tila puno ng mga contradiction, ngunit nagulat sa mga puso ng ilang mga tao na nakakaalam ng pagkakaroon na ito. Dahil ito ang dean ng kontemporaryong Monster Academy, isang makapangyarihang henerasyon ng Star Luo Empire, at isang maalamat na pambansang guro. Kilala rin bilang unang tao sa Star Luo Empire Spirit Master World, ang kabaitan ni God Domain Daoluo. Si Grace ay isang alamat sa Star Luo Empire. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Nang lumitaw siya sa mainland, mahigit 30 na siya. Sa oras na iyon, siya ay walang iba kundi isang kaluluwang may 3 singsing. Ang 30 taong gulang ay ang kaluluwang Diyos lamang, at hindi ito makaakit ng atensyon ng sinuman. Gayunpaman, ang kanyang proseso ng paglaki ay napakahimala. Sa edad na 30, nagpunta siya sa Monster Academy at gustong kumuha ng pagsusulit, ngunit sa kanyang edad, syempre imposibleng matanggap ito. Dahil dito, umupo si Yunchi sa gate ng Monster Academy. Isang salita lang ang sinabi niya, kung may makatalo sa kanya sa ibaba ng 4th ring, umalis na siya. At pagkatapos, sa loob ng 18 araw, ang mga elite sa ibaba ng pang-4 na ring ng Monster Academy ay all out, ngunit walang makakatalo sa kanya. Sa huli, bilang isang huling paraan, si Yunchi ay natanggap ng iba at naging miyembro ng Monster Academy. Ilang tao ang nakakaalam kung ano ang ginawa ng kabaitan pagkatapos sumali sa Monster Academy. Nang muli siyang nagpakita sa paningin ng mga tao, siya ay 35 taong gulang na, 35 taong gulang, ika-60 antas, 6 na singsing na kaluluwang emperador. Sa loob lamang ng 5 taon, ang kanyang antas ng paglilinang ay tulad ng pagsakay sa isang rocket, na tumataas sa 30 na antas. Ito ay simpleng hindi maisip sa mundo ng master ng kaluluwa. Sa isa pang 5 taon, si Juhuan, na pinamagatang Daoluo. Isa pang 5 taon, level 95, Super Daoluo. Noong 50 taong gulang siya, nakatayo na siya sa tuktok ng isang Spirit Master at naging 98th level na Super Daoluo na may pinakamalakas na lakas sa Monster Academy, at isang hakbang na lang siya mula sa Ultimate Daoluo. Noon lang siya nagsimulang subukang gumawa ng sarili niyang sandata sa labanan, pag-forging, pagdidisenyo, at paggawa.
Ang lahat ng gawain ay ginawa ng kanyang sarili sa loob ng 5 taon, isang 3-character Battle Armor Master. Walang panday sa antas ng Diyos sa Star Luo Continent, ibig sabihin, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposibleng magkaroon ng pinakamalakas na 4-character Battle Armor Master. Gayunpaman, gumugol si NC ng 10 taon upang pakainin at pinuhin ang kanyang espiritong kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa, at literal niyang in-upgrade ang kanyang 3-character Battle Armor Soul sa antas ng 4-character Battle Armor na may ilang bihirang metal. Kung sa wakas ay naabot na niya ang 79 na antas ng Ultimate Daoluo, walang nakakaalam, dahil kasing aga ng ang kanyang paglilinang ay umabot sa 78 antas, siya na ang unang tao sa buong Star Luo Continent. Ayon sa alamat, ang dahilan kung bakit ang daneng na ito ay nasa level 30 lamang noong siya ay 30 sa kanyang mga unang taon ay dahil ang kanyang sariling martial arts spirit ay lubhang kahanga-hanga. Isa siyang martial spirit na napakahirap linangin noong unang panahon. Matapos ang mahigit 20 taon, bahagya siyang bumuti sa ikatlong antas ng singsing. Ngunit matapos masira ang ikatlong singsing, ang lahat ng mga hadlang ay wala na, at ang momentum ay parang sirang kawayan. Sa wakas nakamit ang isang henerasyon ng mga alamat. Sa edad na 45, pumalit na siya bilang Dean ng Monster Academy, at 60 taon na ngayon. Sa buong mundo ng Soul Master ng Star Luo Continent, mayroon siyang napakataas na katayuan. Kahit na makita siya ni Emperor Dai Tianling ng Xingluo Empire, magalang niyang tatawagan siyang pambansang guro. Si Dai Tianling ay naging personal niyang alagad sa kanyang mga unang taon. Makikita kung gaano kagalang-galang ang kabaitang ito. Guro, bakit libre ka ngayon? Nalaman din ni Dai Tianling na darating ang guro ngayong araw pagkatapos pumunta sa eksena. Kusang loob niyang gustong isuko ang pangunahing posisyon kay Kins, ngunit napigilan siya ng hindi mapaglabanan na kagandahang loob ni Kins. Ngumiti si Grace, noon pa man ay gusto kong pumunta sa Daoluo Continent para bisitahin ang Shrek Academy, ngunit lagi akong walang lakas ng loob. Ngayon ay isang magandang panahon. Napanood ko ang batang ito na lumaki. Tingnan ko ang Shrek Academy. Ano ang mga talento? Ngumiti si Dai Tianling at sinabing, mayroon din pala kasing curiosity ang guro. Kung gayon, sino sa tingin mo ang mananalo? Magiliw na bamantong hininga, ako ay higit sa 100 taong gulang, at ang rurok ay narito na, Daoluo Continent, ako ay pupunta sa Daoluo Continent kung tutuusin. Anuman ang kahihinatnan ng kompetisyong ito, ako ay pupunta sa Daoluo Continent at Shrek Academy pagkatapos nito. Tingnan mo, ito ang hinahanap ng bawat henerasyon ng Monster Academy Deans. Ngunit gaano karaming mga tao ang maglalakas loob na gawin ang mga ito, kahit na ang mga tao ay maglalakas loob na gumawa ng hakbang na ito. Mawawala ang lakas ng loob na pumunta. Nagulat si Dai Tianling, dahil sa iyong cultivation base, nag-aalala ka pa ba? Marahan na umiling si Kinchi, habang mas malayo tayo sa mundo ng Soul Master, lalo tayong napupuno ng paghanga. Hindi pa natin nakikita ang limitasyon. Sana ay may bagong layunin na makita ko. Pupunta ako. Bumisita ang Shrek Academy sa taong iyon. Pumunta doon ng may pag-aaral. Huminga ng malalim si Dai Tianling. Sa kanyang puso, ang guro ay isang hindi malulutas na mode, at hindi pa siya nakakita ng gerong tulad nito. Maaaring ang Daoluo Continent ay talagang kindly smiled, hindi mo kailangang mag-isip masyado, although I don't think I can win there, but self-protection is still okay. I always have to wait until there is a real successor before I can pursue another without worry. A-World, kahit hindi ko nakikita sa dilim, kailangan kong subukan. Tumango si Dai Tianling, teacher, naiinit talaga ako sa iyo. Umiling si Grace at sinabing, ayaw mo rito, huwag kang mainggit sa anuman. Ngunit makatitiyak ka na ang talento ng batang ito na si Long Yu ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Sa kanya, mapoprotektahan niya si Xingluo ng hindi bababa sa 100 taon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dai Tianling ang komento ni NC sa isang taong tulad nito. Hindi niya maiwasang ibinalik ang tingin sa venue, nakatingin kay Long Yu na umakyat na sa stage. Lumalabas na sa isip ng guro, si Long Yu ay napakahusay na bata. Kaya lang, hindi na siya matalo sa laro. Kung matalo siya, hindi ba ito nagpapatunay na kasing layo ng golf ang Monster Academy at Shrek Academy? Nawala ang nakaka-relax na ekspresyon sa mukha ni Lezengayo nang umakyat siya sa entablado. Ang matipunong figure ni Long Yu ay pinigilan sa kanyang puso na parang bundok. Bilang isang mag-aaral ng Shrek Academy, hindi siya maaaring magkamali sa ilang mga pangunahing paghuhusga. Naramdaman niya ito sa unang pagkakataon na nakita niya si Long Yu. Alam na alam niya ang kapangyarihan ni Tang Wulan. Kahit na si Yuanan Yahui ay naging Troll Titan, ang kasalukuyang kapangyarihan ni Tang Wulan ay kayang makipaglaban sa isa o dalawa, ngunit sa araw na iyon, natalo siya kay Long Yu sa kapangyarihan, at malinaw na hindi ginamit ni Long Yu ang lahat ng kanyang lakas. Gaano kalakas ang isang kalaban na hindi kailanman gumamit ng Spirit Ring sa laro. May ngiti pa rin si Long Yu sa kanyang mukha, at hindi ito naiiba kapag kaharap ang iba pang mga kalaban sa panahon ng kapayapaan.
Napatingin ang referee sa magkabilang panig at hindi napigil ang huminga ng malalim. Alam din niyang hindi kakayanin ng Monster Academy na matalo sa larong ito. Gayunpaman, ang Continent Young Advanced Soul Master Elite Competition ay para sa buong Starluo Continent, at hindi nito kayang tiisin ang anumang mga trick. Lahat ay magagawa lamang ng patas. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Sa sigaw ng referee, nagsimula ang banggaan na ito na kumakatawan sa dalawang kolehiyo. Ito rin ang unang pagkakataon na hinarap ni Long Yu ang kalaban ng Shrek Academy. Sa sandaling binibigkas ng referee ang salitang, simula, si Le Zhenghao ay gumawa ng isang matalim na hakbang pasulong. Dahil sa hakbang na ito, gumawa siya ng isang malaking hakbang. Nakataas ang kilay ni Long Yu sa kabilang banda, at biglang nagbago ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Le Zhenghao. Ang paggawa ng isang hakbang, ang gayong simpleng aksyon ay may pambihirang kahalagahan sa Le Zhenghao. Sa isang hakbang, ang ugali ni Le Zhenghao ay sumailalim sa isang nakakatakot na pagbabago. Isang gininto ang halo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan, at isang malakas na sagradong aura ang bumangon. Ang kanyang mukha ay tila naging maputlang ginto, at ang kanyang mga mata ay nagniningas na may gintong apoy na nagniningning. Ang kanyang sariling aura, bumangon din na umakyat ng mga geometric na multiple. Ang malabong gininto ang kulay ay nagsimulang maging isang mayamang gininto ang kulay, tulad ng isang apoy, na nagiging apoy sa kanyang katawan at sumisikat. Ang mga mata ni Long Yu ay nagpakita ng kaseryosohan, at ang mga estudyante ng Shrek Academy ay talagang pambihira. Gumawa din siya ng isang hakbang, at ginawa ni Long Yu ang hakbang na ito, at ang yugto ng laro, na napuno ng sagradong aura, ay biglang nagbago. Sa isang tunog ng boom, ang buong platform ng kompetisyon ay nanginig ng husto, at pagkatapos, tila ang buong mundo ay nanginginig. Sa mga mata ni Le Zhenghao, tila may isang matayog na bundok sa tapat niya na hindi makikita sa tuktok. Ang bundok na ito ay bumagsak sa kanyang direksyon. Ang malaking pressure ay naging sanhi ng mga gintong apoy sa paligid ng kanyang katawan upang mag-iba-iba ng marahas, at hindi niya napigilan ang snorted. Ang 4 na espiritong singsing sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumaas na parang kidlat, at isang gintong liwanag ang tumaas sa kalangitan, na nagiging isang sagradong liwanag na maaaring umalalay sa langit at lupa. Pinatatag nito ang kanyang anyo at hindi outres. Nakakatakot ang kapaligiran. Isang hakbang lang ang ginawa niya. Hindi ako makahinga dahil sa pang-aapi. Si Le Zhenghao ay nag-iisip tungkol sa mga taktika ng larong ito noong siya ay nagmumuni-muni sa lugar ng digmaan. Alam na alam niya ang lakas ni Long Yu, kaya alam niyang maliit lang ang tsansa niya na makipag head-to-head ng normal. Kung gusto mong talunin ang iyong kalaban, kailangan mong humanap ng ibang paraan. Sa makatuwid, ang larong ito ay dumating lamang. Ang una niyang pinakawalan ay ang momentum. Umaasa siya na kaya niyang sugpuin ang kalaban sa momentum at bigyan ang sarili ng ilang pagkakataon sa pamamagitan ng preemptive strike. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang momentum ni Long Yu ay magiging sobrang nakakatakot. Ang banggaan ng momentum ay hindi nararamdaman sa labas ng kalasag. Sa makatuwid, ang nakikita ng madla ay ang Le Zhenghao at Long Yu ay humakbang ng magkahiwalay, at pagkatapos ay ang gintong apoy ng Le Zhenghao ay tumataas, na sinusundan ng isang gintong sinag ng liwanag na sumisikat. Mas maganda ito kaysa sa tagiliran ni Long Yu na walang kaunting pagbabago. Maraming tao ang hindi kinabahan, at nagsimula pa silang magdasal ng lihim para kay Long Yu sa kanilang mga puso. Maingat na pinagmamasdan ni Tang Wulan ang laro sa pamamagitan ng malaking screen, at nang ang katawan ni Le Zhenghao ay may posibilidad na bumagsak, hindi niya napigil ang sumimangot. Napakalakas ng Dragon Leap na ito. Sa entablado, huminga ng malalim si Le Zhenghao, lumakas ang buong dibdib niya, at lumakas ang gintong apoy sa kanyang katawan. Ang mga pakpak ng anghel sa kanyang likuran ay nakabuka, na marahang pumapalakpak, at ang kanyang momentum ay tumaas muli. Sa pagdaragdag ng sagradong liwanag, bigla niyang nakontrol ang kanyang aura para makalusot sa mapuwersang bundok. Muling pinakawalan ng sagradong hininga. Bahagyang ngumiti si Long Yu at humakbang muli. Boom! Naramdaman lamang ni Le Zhenghao na may malakas na pakiramdam na dinudurog ang buong katawan niya, at ang mga bundok sa kanyang harapan ay naging mas solemn, tulad ng isang sledgehammer na bumabagsak mula sa langit, at ang pinigilan na sagradong liwanag ay malinaw na may posibilidad na gumuho. Sa mababang inumin, itinaas ni Le Zhenghao ang kanyang kanang kamay, ang pangalawang spirit ring ay nagniningning, ang banal na espada ay lumitaw mula sa manipis na hangin, at ang liwanag ng espada ay kumikislap, sinira ang mundo. Ang gintong liwanag ay pamitik sa kanyang harapan, at ang presyon sa kanyang harapan ay agad na hinati sa dalawa ng malakas na sagradong hininga na iyon. Kaagad pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga pagbabago sa katawan ni Le Zhenghao. Isang malabong puting halo ang pinakawalan mula sa Le Zhenghao, at ang kanang sandata sa braso, kanang sandata sa balikat, baluti sa dibdib, baluti sa kaliwang bisig, at baluti sa kaliwang bisig ay nadrill sa katawan sa malajade na puting kinang. Tinatakpan halos ang itaas na bahagi ng katawan niya. Iyon ay isang jade white armor, at may manipis na layer ng pinong gintong pattern sa armor. Ang mga linya ay kumikislap, at ang momentum ni Le Zhenghao ay agad na tumaas. Labanan ang baluti. Sa wakas ay nagpakita si Long Yu ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa rostrum, si Fanger pa rin ang komentaryo ngayon.
Halos mabulalas siya at sinabing, ito ang battle armor na may salitang psychic alloy. May mga taong kayang gawin ito. Narito ang isang maikling paliwanag para sa lahat. Sa normal na mga pangyayari, kapag ginawa ang one-word battle armor, ito ay isang anyo ng armor na independent sa katawan, at kailangang isuot kapag ginamit. Kaya naman, sa 2-on-2 match na iyon, ginamit ni Tang Wulin ang oras na isinuot ng mga manlalaro ng Huolantang ang battle armor para harangan ang kanyang battle armor upang hindi niya mapahusay ang kanyang battle armor. At ang 5 battle armors na lumitaw sa player na si Le Zhenghao ay magkaiba. Ang 5 battle armor na ito ay one-word battle armor din, ngunit siya ay parang isang two-word battle armor, na direktang lumilitaw mula sa kanyang katawan. Ito ay isang sitwasyon na lumitaw lamang pagkatapos na ang sarili at ang battle armor ay pinagsama. Ang one-word battle armor na ito ay hindi lamang bahagyang mas malakas kaysa sa normal na one-word battle armor, ngunit higit sa lahat, ang ganitong uri ng battle armor ay hindi kailangang itayo muli kapag ang dalawang salitang battle armor ay na-evolve sa hinaharap, ngunit kailangan lamang na mag-evolve sa orihinal na batayan. Yun lang. Malaking bagay talaga ang one-word battle armor na ginawa gamit ang spirit alloy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginawa talaga ito ng estudyanteng ito ng Shrek Academy. Ang battle armors ng Le Zhenghao at Yuan Enyahui ay ginawa ng mag-isa. Gumawa ng isang disenyo at isang produksyon sina Le Zhenghao at Yuan Enyahui, at ang panday ay nagmula sa Tang Wulan. Sa makatuwid, kahit si Tang Wulan ay hindi alam na si Le Zhenghao ay mayroon ng 5 battle armor. Para kay Le Zhenghao, ito ay talagang isang malaking pagpapabuti. No wonder buo ang tiwala niya sa sarili niya. Ang espiritual na metal na salitang battle armor ay may mas malakas na boost sa sarili nito kaysa sa ordinaryong salitang battle armor, hindi pa banggitin na ang Le Zhenghao mismo ay nagtataglay ng isang nangungunang martial arts spirit. Sa pagtaas ng battle armor, ang sariling aura ni Le Zhenghao ay tumaas, ang presyon sa kanyang harapan ay parang alon, at siya ay sapilitang nabali, ang kanyang mga pakpak sa likod niya ay hamampas ng malakas, ang kanyang katawan ay parang gintong arrow, at siya ay lumitaw sa susunod na sandali. Sa harap ni Long Yu, ang banal na espada sa kanyang kamay ay naputol kaagad, at ang sagradong liwanag ng unang singsing ng espiritu ay lumiwanag din, na nagpakinang sa banal na espada na may gintong liwanag. Ang pagkagulat sa mga mata ni Long Yu ay hindi kumupas. Pagharap sa pag-atake ni Le Zhenghao, biglang tumaas ang kanang kamay niya. Keng! Ang apoy ay dam-alloy, at agad na tinangay ang katawan ni Long Yu, ngunit ang banal na espada na nahulog mula sa langit ay biglang naipit sa kanyang kanang kamay. Naramdaman na lang ni Le Zhenghao na ang kanyang nataman ay isang malaking metal na bundok, hindi makalapit sa kalahating pulgada. At ang sagradong liwanag na pinakawala ng kanyang sarili, bagamat natatakpan ng kalaban, ngunit ang katawan ni Long Yu na iyon ay tila may kahangahangang densidad, gaano man siya humimok, ang sagradong liwanag ay hindi makapasok sa kanyang katawan. Ang banal na liwanag ay nagtagpo sa isang iglap, at ang banal na espada ay biglang nawala sa mga kamay ni Long Yu. Halos sa susunod na sandali, muling lumitaw ang banal na espada, sa pagkakataong ito, diretso sa ibabang bahagi ng tiyan ni Long Yu. Ang kaliwang kamay ni Long Yu ay tumawid pababa at bumangga sa talim ng espada. Naramdaman na lamang ni Le Zhenghao ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang kanyang katawan ay hindi napigil ang tumalon pasulong. Ngunit napakabilis ng kanyang reaksyon, nakatapak sa ghost trail, kumikislap na parang multo, binawi ang banal na espada at muling bumitaw. Sa pagkakataong ito, sinaksak niya ang mga tadyang ni Long Yu mula sa napakaliit na anggulo. Ang posisyon kung nasaan ngayon si Le Zhenghao ay hindi maabot ng paningin ni Long Yu, pailas sa gilid niya. Sa sandaling ito, ang ikatlong singsing ng espiritu sa katawan ni Le Zhenghao ay lumiwanag, at ang banal na espada ay agad na naging transparent, tulad ng isang transparent na talim ng liwanag, ang kombinasyon ng liwanag ng paghatol at ang banal na espada. Para sa kanyang sariling kakayahan sa espiritu, ang kanyang kontrol ay umabot na sa isang lubhang kahangahangang antas. Ang banal na espada at ang liwanag ng paghatol ay pinagsama sa isa't isa, at ang kapangyarihan ay higit pa sa normal na ikatlong kakayahan ng espiritu. Gayunpaman, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ni Le Zhenghao. Inalog-alog ni Long Yu ang kanyang katawan, at agad na naging ilusyon ang kanyang katawan. Ang bilis ng takbo kaya wala na siya malapitan. Nahulog ang espada na orihinal na hindi maiiwasan. Halos magmura si Le Zhenghao, isang makamulto na anino. Tama, iniiwasan ni Long Yu ang kanyang footwork gamit ang espadang ito, na siyang natatanging kaalaman, mga multo at anino ng Tang sect. Pagkatapos ay nakita ni Le Zhenghao na ang kanang kamay ni Long Yu ay hinampas, at ang kanyang palad ay ganap na naging kulay puting jade. Ang kanyang palad ay biglang lumaki, naging isang malaking palad na halos 2 talampakan ang lapad, at tinapik siya. Sa sandaling pinaikot ni Le Zhenghao ang kanyang anyo, ang banal na espada ay pilit na binago ang direksyon nito sa liwanag ng paghatol, na nagbago mula sa isang naunang tinak sa isang pik. Nakaturo ang talim ng espada sa palad ni Long Yu. Ding! Sa malutong na tunog, ang buong katawan ni Le Zhenghao ay napaatras, at umatras siya ng 2 hakbang. Agad na tinakpan ng liwanag ng paghatol ang katawan ni Long Yu. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng espadang ito. Ito ay hindi isang simpleng butas.
Ito ay ang paghahatid ng liwanag ng paghatol. Isang sunod-sunod na tunog ng crackang ang nagmula sa katawan ni Long Yu. Ang lakas ng pag-atake ng liwanag ng paghatol ay lubhang nakakatakot. Sa pangkalahatan, ang espiritu ng Panginoon ng Espiritu ay sasailalim sa isang pagbabagong husay pagkatapos maabot ang ikatlong singsing. Ang sagradong espiritong martial ng anghel ay ang pinakamataas na espiritu ng militar, at ang pangatlong kakayahan ng espiritong ito ay likas na napakalakas. Ang liwanag ng paghatol ay isang dalisay na paraan ng pag-atake, na kumikilos sa ikatlong kakayahan ng espiritu, kasama ng paghihimok ng banal na tibak, ang kapangyarihan nito ay maiisip. Sa sandaling ito, narinig ni Lezengyo ang isang dagandong na puno ng ligaw at nangingibabaw na espiritu. Pagkatapos ay nakita niya na ang banal na liwanag na ikinabot niya sa katawan ni Long Yu ay hindi inaasahang sumabog. Ang orihinal na napakatibay na figure ni Long Yu ay mabilis na lumalaki, at sa isang kisap mata ay bumukol ito ng higit sa 5 metro ang taas. Tumingin ng masama si Lezengyo at hindi mapigil ang huminga. Nagbago si Long Yu, ang kanyang hitsura sa oras na ito ay mukhang gulat na gulat. Ang buong katawan ay natatakpan ng isang layer ng malalaking kayumanggi kaliskis. Ang mga brown na kaliskis ay ipinakita sa isang bilog na hugis. Ang bawat piraso ay napakalaki. Ang mga kaliskis ay parang bola na hiniwa sa 2 piraso at nakausli palabas, na may mahabang buntot. Kinaladkad niya sa likod niya, nakakatakot na mga kalamnan, malalapad na balikat. Mas nakakatakot ito kaysa kay Yuanan Yahui nang siya ay naging isang troll na titan. Higit sa lahat, nakita ni Lezengyo ang kanyang spirit ring. Ito rin ang unang pagkakataon na pinakawalan ni Long Yu ang kanyang spirit ring sa laro. Lila, ang unang tatlong singsing ng espiritu ay pawang mga lilang libong taong singsing na espiritu. Susunod, itim. Ang ika-4 na espiritu ay singsing 10,000 taon. Susunod, itim. 10,000 taon ang ika-5 singsing ng espiritu. Kung sasabihin mo, lahat ito ay nasa loob ng mga inaasahan ng Shrek Academy. Kaya, sa wakas, ang ika-6 na singsing ng espiritu, itim, 10,000 taon. Oo. Ang ika-6 na singsing na espiritu, ang ika-6 na singsing na emperador ng espiritu. Tama, sa sandaling ito, ang nakatayo sa harap ng Lezengyo ay hindi isang 4-ring soul sect, ni isang 5-ring soul king, kundi isang tunay na matuwid na tao na may 6 na soul ring, at 3 sa kanila ang lahat ay ang nakakatakot na pag-iral ng 10,000 taong antas ng spirit ring, ang 6 na ring spirit emperor. Paano ito posible? Bulala si Shu Xiaoyan sa waiting zone. Oo. Paano ito posible? Ang 6-ring soul emperor pala ay ang 6-ring soul emperor. Ang pagiging makasali sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition ay nangangahulugan na si Long Yu ay wala pang 20 taong gulang. Wala pang 20 taong gulang, mayroon na siyang 6 na spirit ring, at ang kanyang cultivation ay lumampas sa ika-6 na antas. Ito ay hindi maisip na makapangyarihan. Ang mga ganyang kalaban na ang tinitingala nila. Noong unang nakilala ni Tang Wulan si Wu Changkong ay walang iba kundi ang 6th-ring Soul Emperor. Sa sandaling ito, sa kompetisyong ito ng mga kabataan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo sila ng ganitong kalaban. Walang ganap na 6th ring na wala pang 20 taong gulang, kahit nasa Shrek Academy. Wala kahit isa. Sa mga talento ng lahat sa koponan ng Shrek, nangunguna na sila sa kanilang mga kapantay, at malayo pa sila sa ika-5 ring. Lahat sila ay tiwala na maaari nilang masira ang 5 singsing at maging hari ng kaluluwa bago ang edad na 20. Ngunit upang pag-usapan ng tungkol sa emperador ng kaluluwa, ito ay dapat na hindi bababa sa 3 o 4 na taon pagkatapos ng edad na 20. Gayunpaman, si Long Yu ay isa ng Soul Emperor, ang 6th ring Soul Emperor. Ang pagkagulat na ito sa kanilang isipan ay mahirap ay lakip. No wonder hindi pa niya pinakawala ng martial soul niya noon, no wonder kaya niyang talunin ang kalaban niya nang hindi ginagamit ang martial soul niya. Iyon ay ganap dahil ang lahat ay hindi umiiral sa parehong antas sa lahat. Si Long Yu ay nasa itaas na nila, isa pang antas ng kalaban. Si Lezengyo ay naguguluhan din sa kanyang puso. Hindi niya namamalaya na umatras ng ilang hakbang, ipinapalakpak ang kanyang mga pakpak pasulong ng may lakas, ang kanyang figure ay sumabog, at binuksan ang distansya sa pagitan niya at ni Long Yu. Lalong lumaki ang mukha ni Long Yu, at ang kanyang mga mata ay nagniningning ng madilim na pulang ilaw, napakaganda ng iyong lakas. Sa 4 na singsing, ikaw ay isa ng napakataas na antas ng pag-iral. Kaya naman, ikaw ay kwalipikadong makita ako. 1. Pagkatapos, ako ang susunod na mapapahiya. Ang aking kapangyarihan, kahit ako mismo ay minsan ay hindi makontrol ito. Ang aking espiritu ay si Shanlong. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang umangat ang itaas na katawan ni Long Yu, at isang malaking figure ang lumitaw mula sa likuran. Ang figurang iyon ay patuloy na nagbabago, biglang nagmistulang dragon na walang pakpak, at biglang nagmistulang isang simpleng lungsod. Nang tingnan kong mabuti, laking gulat ko nang matuklasan ko na ang lungsod ay nasa likod talaga ng dragon, at ang dragon ay naging isang bulubundukin sa gitna ng mga pagbabago. Ang kakaibang eksena, Lezengyo man ito o ang audience, ay puno ng pagkabigla. Mountain Dragon.
Si Guyu, na nakatayo sa tabi ni Tang Wulan, ay biglang natigilan. Tumingin si Tang Wulan sa kanya, alam mo ang ganitong uri ng martial soul, hindi ko pa ito napag-usapan sa akademya. Sub-dragon ba ito? Umiling si Guyu, hindi si Yalong, ito ay isang tunay na dragon, at isa ito sa pinakamakapangyarihan sa mga tunay na dragon. May kasabihan na ang dragon sa bundok ay dapat ang hari. Nagulat si Tang Wulan, ang mountain dragon ay dapat ang hari. Siya ay walang pakpak at hindi makakalipad. Hindi kaya siya ay tunay na dragon. Sinabi ni Guyu, oo. Ang mountain dragon ay isang kakaibang pag-iral sa mga dragon clan. Ayon sa alamat, matagal na ang nakalipas, ang Dragon God ay isinilang sa lalong madaling panahon at nagsimulang gumala-gala sa universo. Nang maglaon, nakahanap siya ng isang planeta at naghanda upang manirahan sa planeta. Kaya, nagsimula siyang lumikha ng kanyang sariling mga tao, iyon ay, ang kanyang unang henerasyong mga anak. Mayroong 9 na mga anak ng dragon sa kabuuan, kung saan 9 ang mga bata sa kabuuan, kung saan sila ay nilikha ng dragon. Hindi lang anak ng Dragon God, kundi courtier din ng Dragon God. Pagkatapos nito, ang 9 na hari ng dragon ay nagbukas ng mga teritoryo, nagbukas ng kanilang mga sanga at nagkalat na mga dahon, at pagkatapos ay unti-unting nagkaroon ng susunod na 8 lahi ng dragon. Kasama sa 9 na hari ng dragon sa oras na iyon ang Golden-Eyed Black Dragon King na kumokontrol sa kadiliman at namamatay, at ang Esmeralda Dragon King na kumokontrol sa oras at espasyo. 9 Dragon King, bakit 8 dragon lang? Agad na natagpuan ni Tang Wulan ang susi. Mataimtim na sinabi ni Guyu, iyan ang gusto kong sabihin. Ang bawat isa sa 9 na hari ng dragon ay napakalakas at nagmana ng bahagi ng kapangyarihan ng Diyos ng dragon. Kabilang sa kanila, ang haring itim na may gininto ang mata na dragon ay nagsilbing kapitan ng bantay ng Diyos ng dragon at tinulungan ang dragon. Ang mga Diyos ang namamahala sa kaayusan ng angka ng dragon, at ang may pananagutan sa paglikha ng dragon ng king sa mga 9 na hari ng dragon, mayroong isa sa pinaka hindi kapansin-pansing pag-iral kumpara sa iba pang 8 hari ng dragon, gayunpaman, ito ay gumaganap ng isang napakahalagang papel. Dahil ang planetang natagpuan ng Dragon God ay ganap na natatakpan ng dagat. Bagamat ang mga dragon ay hindi natatakot sa tubig, hindi sila maaaring manirahan sa dagat. Kaya't nilikha ng Dragon God ang 9 Dragon King at inutusan itong mag-transform sa mga bundok at mga ilog. Upang dalhin ang Dragon Clan ng isang lugar upang dumami. Para sa Dragon Clan, ito ay nagbayad ng malaking halaga para sa bundok na clan ay maging king linya. At kontinente ng ilog at tulungan ang angkan ng mga dragon na dumami, kaya, mayroon silang malaking problema sa kanilang sariling pagpaparami ang bilang ng angkan na ito ay napakaliit. At kapag sila ay nasa hustong gulang, dapat silang magkatawang tao sa mga kabundukan at mga ilog upang magbigay ng ibang mga angkan ng mga dragon upang dumami at mabuhay. Ang bawat dragon sa bundok, pagkatapos maabot ang hustong gulang, ay maaaring magkaroon ng titulo ng maharlikang pamilya. Nawalan sila ng kalayaan, ngunit mayroon silang matayog na katayuan sa mga dragon, sa huli, kilala bilang pinuno ng 9 na hari ng dragon na hindi lumalakad sa mundo. Si Tang Wulan at iba pang mga kaibigan ay natulala sa mga salita ni Guyu. Si Ye Xinglan, na palaging tahimik, ay hindi naiwasang magtanong, Guyu, ang mga ganitong sekreto ay dapat lamang sa Dragon Clan, hindi ko pa ito nakikita sa library ng kolehiyo, paano mo nalaman? Sinabi ni Guyu, ang Spirit Pagoda ay may ilang napakatandang mga klasiko, na naitala. Lumalabas na akala ko ito ay isang alamat lamang. Hindi ko naintindihan hanggang sa nakita ko ang mga pagbabago sa katawan ni Long Yu ngayon lang. Ito ay naging totoo. Ito ay naging totoo. May isang linya ng mga dragon sa bundok, at may mga tao pa nga na maaaring magkaroon ng espiritu ng bundok, ito ay dapat na dragon. Dahil ang pamana ng Mountain Dragon King ay napakabagal, hindi lang sila tunay na dragon, kundi pati na rin ang mga tunay na dragon ng purest bloodline, pinakamalapit sa second generation Dragon Kings. Kung may mga totoong dragon na ngayon, then once na lumitaw ang Mountain Dragon, dapat ang pinuno ng lahat ng dragon race. Nakakatakot ang paglukso ng dragon na ito. Huminga ng malalim si Tang Wulan at tumingin kay Long Yu sa screen. Ilang sandali pa ay biglang naging komplikado ang kanyang mga mata. Noong una, nang marinig niya si Long Yu na sinasabing ang kanyang martial soul ay isang mountain dragon, masaya pa rin siya, dahil ang kapangyarihan ng kanyang bloodline ay may napakalakas na kakayahan na sugpuin ng mga dragon martial souls. Ngunit pagkatapos makinig sa paliwanag ni Guyu sa kanya lang naintindihan na lumabas na ang Mountain Dragon King na ito na si Wan ay hindi ganoon ka-simple, at mahirap sabihin kung sino ang pumipigil kung sino. Guyu, nakita mo na ba ang alamat tungkol sa Golden Dragon King sa sinaunang aklat na iyon? Isa ba ang Golden Dragon King sa 9 na hari ng dragon? Tanong ni Tang Wulan. Tumango si Guyu, syempre narinig ko. Ang alamat ng Golden Dragon King ay mas maalamat kaysa sa Mountain Dragon King. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos ng laro. Sa oras na ito, ang labanan sa entablado ay pumasok sa isang puting mainit na estado. Matapos ipakita ang wa ng Mountain Dragon King, ang momentum ni Long Yu ay tumaas sa punto ng isang machine horror. Bahagyang nanginginig ang buong game table dahil sa presensya niya, na may takot, iyon ang takot at sindak mula sa lupa.
Hindi pa nakatagpo ng ganoong kalaban si Li Zengguo. Sa sandaling ito, si Long Yu na nakatayo sa kanyang harapan ay nagparamdam sa kanya na hindi siya magagapi. Tinitigan ni Long Yu si Li Zengguo gamit ang dalawang mata, biglang tumawa ng ligaw, yumuko, biglang binomba ng kanyang kanang kamao ang lupa, at lumiwanag din ang unang spirit ring sa kanyang katawan. Mga bundok. Ang unang kasanayan sa kaluluwa, mga bundok. Nabasag ang platform ng kompetisyon, at ang mga burol na parang talam ng mga espada ay tumalsik mula sa lupa, tulad ng langit at lupa, at agad na binalot ang buong larangan ng paglalaro. Ang reaksyon ni Li Zengguo ay hindi kasiya siya, inilabas niya ang kanyang pang-apat na spirit ring sa unang lugar. Sa katunayan, nang ipakita ni Long Yu ang Wa ng Mountain Dragon King, alam niya na ang kalaban sa kanyang harapan ay hindi maaaring talunin ng kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya ang tanging kalaban sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, kahit na hindi mo matalo ang iyong kalaban, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang hayaan ang kalaban na magpakita ng higit pang mga kakayahan, upang makita ng malinaw ng iyong mga kasosyo, at sa kabutihang palad, maaari kang makipagkumpetensya sa kanya sa hinaharap. Ito ang ideya ni Li Zengguo. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay i-delay ang laro hanggat maaari at hayaan ang mga spirit skills ng Mountain Dragon King na si Wa na ilabas hanggat maaari, para makita ng mga partner ng malinaw at mas maunawaan ang dragon. Ang kakayahang tumalon. Ang banal na anghel na martial soul, ang ikaapat na kakayahan ng kaluluwa, ang anghel ay bumaba. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumalot sa kanyang buong katawan, at ang buong katawan ni Li Zengguo ay naging ginto. Ang mga gininto ang pakpak ay pumutok, at malakas na sagradong liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan. Ang mga bundok ay tumaas sa langit, hinahanap ang kanyang figure. Patuloy niyang binago ang kanyang hugis sa hangin. Patuloy niyang binago ang kanyang hugis sa hangin, patuloy na umiiwas sa mga nakakatakot na pag-atake. Sobrang lakas talaga ng kalaban, ang tindi ng pag-atake ng mga bundok at ilog, at napakalaki ng coverage na imposibleng tuluyang makaiwas. Ang mga sinag ng pagsubok na liwanag ay patuloy na bumabagsak, na binomba ang epekto ng mga bundok at mga ilog, ngunit kung ikukumpara sa maliwanag na sinag ng liwanag, ang mga bundok na sumasakop sa buong larangan ng paglalaro ay mas nakakagulat. Ibinaba ni Li Zengguo ang kanyang mga pakpak at sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon, dumaan sa pagitan ng ilang mga taluktok at nagmamadaling pumunta sa Long Yu. Hawak ang banal na espada sa magkabilang kamay, nahulog ito mula sa langit. Ang pagdami ng 5 piraso ng sandata sa labanan ay agad na nakatutok sa banal na espada, ang sagradong liwanag at ang liwanag ng paghatol ay ganap na idinagdag sa sandaling ito, at ang pagsasanib ng 4 na kakayahan ng kaluluwa ay nagpasunog sa kanyang buong katawan ng mainit na sagradong apoy. Alam niyang wala siyang maraming pagkakataon. Kung iyon ang kaso, talagang hindi siya maaaring mag-aksaya ng kahit isang beat. Kinailangan niyang sumambulat sa pinakamalakas na oras upang subukan kung gaano kalakas itong Mountain Dragon King Martial Spirit. Sa pagtingin kay Li Zengguo na bumabagsak mula sa langit, ngumisi si Long Yu, at ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan ay lumiwanag, ilog. Biglang, tila gumuho ang langit, at ang hindi mabilang na mga alon ay bumagsak mula sa langit, tulad ng isang kalawakan na bumuhos, kaagad. Ang katawan ni Li Zengguo at ang kanyang sagradong espada ay agad na nilamon ng nakakatakot na ilog, at lumipad palabas sa isang direktang epekto. Ang lahat ng lakas ng pag-atake, sa harap ng nakakatakot na kasalukuyang epekto, ay parang isang maliit na damo sa kalikasan, tila napakahina at maangin. Nakakatakot na Mountain Dragon King Martial Spirit, ngunit ang unang dalawang espiritong kakayahan ay lahat ay malawak at omnidirectional, at ang lakas ng pag-atake ay napakalakas na ang mga manunood ay puno ng pagkabigla. Ang Emperor ng Star Luo Empire na si Dai Tianling ay walang pagbubukod. Noon pa man ay alam na niya na si Long Yu ay napakalakas, ngunit hindi niya alam na kaya niyang maging ganoon kalakas. Walang sasabihin ng 20 taong gulang na Soul Emperor. Ano ang kanyang martial soul? Sobrang nakakatakot. Si NC ay laging may malabong ngiti sa kanyang mukha, habang nakatingin kay Long Yu na nakatayo sa entablado ng kompetisyon, mas lumakas ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang pinaka-ipinagmamalaki niyang alagad. Sinanay din niya ito. Ang bilis ng cultivation ng Mountain Dragon King Martial Spirit ay napakabilis, ngunit kakaunti ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pressure na dinanas ni Long Yu sa proseso ng cultivation. May mga likas na batas sa mundong ito, at dapat may presyo sa likod ng pagiging matatag. Katulad ng bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan, habang patuloy siyang pinapalakas, nagbabanta rin ito sa kanyang buhay anumang oras. Ang Mountain Dragon King Wan ay mayroon ding katulad na lugar. Bagamat hindi ito maaaring magbanta sa buhay, si Long Yu ay palaging magtitiis ng matinding sakit sa panahon ng proseso ng paglilinang. Ginawang mga bundok, ilog, at kontinente ang katawan ng hari ng dragon sa bundok. Ang direksyon ng kanyang paglilinang ay ang kanyang katawan. Una sa lahat, dapat kayanin ng katawan ang gayong nakakatakot na kapangyarihan upang tunay na maipakita ang kapangyarihan ng Wan ng Mountain Dragon King. Sa makatuwid, sa tuwing bumubuti ang katawan ni Long Yu, sa tuwing may kalakip na karagdagang spirit ring, ito ay isang nakakatakot na pagsubok ng espiritu, kalooban, at katawan.
Napakalakas ni Long Yu, paulit-ulit niyang dinala ito, at dito, ang mga mapagkukunan ng Monster Academy ay nakasandal sa kanya. Hindi niya alam kung ilang likas na kayamanan ang kanyang nakain bago niya mapalago ang kanyang katawan sa kasalukuyang antas. Gayunpaman, si NC ay palaging nag-aalala, at si Long Yu ay kabaligtaran lamang ng kung ano siya sa simula. Mahirap para sa kanya na linangin sa simula, ngunit sa kalaunan ay naging mas madali. Hanggang sa 75 antas ay bumagal ang bilis ng kanyang paglilinang. Iba si Long Yu. Siya ay napakabilis noong siya ay unang Nagel-inang, at siya ay ipinanganak na may buong kaluluwang kapangyarihan, at pagkatapos ay sa tuwing siya ay bubuti, siya ay gagawa ng isang husay na paglukso sa kanyang lakas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, matapos na ma-upgrade ang kanyang cultivation level sa ika-6 na ring, ang bilis ng cultivation ni Long Yu ay nagsimulang bumaba ng husto, at halos lahat ng level ng pagtaas ng kanyang spirit power ay isang malaking pagsubok para sa kanya, at kailangan niyang tiisin ang matinding sakit. Ito ang dahilan kung bakit si Long Yu ay tinawag na Dragon Madman. Sa proseso ng paglilinang, gaano man kalakas ang kanyang kalooban, at patuloy na pagtitiis sa ganoong uri ng hindi makataong pagpapahirap, ito ay may ilang epekto sa kanyang pagkatao sa ilang lawak. Kung hindi dahil sa sariling kalooban ni Long Yu na maging napakamatatag, natatakot ako na siya ay naging isang tunay na baliw. Nag-isip na ngayon si NC ng maraming paraan upang matulungan si Long Yu na patuloy na umunlad, ngunit ang lahat ng mga problema ay napakalaki, sa loob ng ikapitong singsing, maaaring posible na magpatuloy. Ngunit nang marating niya ang ikapitong singsing, maging ang dauluo ng Diyos na ito ay walang ganap na katiyakan na matutulungan niya ang kanyang disipulo na magpatuloy sa paglinang. Kapag ang kanyang mental breakdown, pagkatapos ay ang pisikal na katawan ay babagsak din. Ito ang presyo ng kuryente. Bahagi ng dahilan kung bakit sinabi ni NC na pupunta siya sa Dauluo Continent ay dahil din kay Long Yu. Dahil nakita niya ito sa ilang mga sinaunang aklat, at kasabay nito, nagtanong din siya na mayroong ilang espesyal na kayamanan ng langit at lupa sa kontinente ng Dauluo, na dapat makatulong sa paglilinang ni Long Yu sa hinaharap. Talahan na yan ng kompetisyon. Naramdaman na lamang ni Le Zhengguo na ang kanyang buong katawan ay tila nalaglag, at ang mga buto, meridian at collateral ay lahat masakit. Tila hindi isang Soul Master ang kaharap niya, kundi ang buong kalikasan. Ito ay talagang kakila-kilabot para sa kanya. Ang kakayahan ni Long Yu ay ginawa siyang ganap na hindi nakikita. Ang malaking figure ay tila ang Panginoon ng buong mundo, tahimik na lumilitaw sa harap ni Le Zhengguo. Para sa kapakanan ng lahi ng Tang sect, sumuko ka. Mahinang sabi ni Long Yu, nawala ang ngiti sa kanyang mukha, napalitan ng amoy ng uhaw sa dugo na unti-unting naging malinaw. Kadalasan ay nagsusumikap siyang sugpuin ang kanyang emosyon, ngunit kapag ginamit na ang kapangyarihan ng martial soul, ang pinipigilang emosyon na ito ay medyo hindi mapigilan. Katulad ng kanyang One Mountain Dragon King. Bilang isa sa 9 na hari ng dragon, ang iba pang 8 hari ng dragon at ang kanilang mga inapo ay malayang mabubuhay, ngunit ang linya nito ay maaari lamang magpakasawa sa kalungkutan. Kahit nagantimpalaan ito ng Dragon God Mountain bilang hari, papayag ba siya? Ang paminsan-minsang paglitaw ng mga natural na sakuna ay ang catharsis ng damdamin ng haring dragon ng bundok. Kung saan mayroong isang dragon clan, dapat mayroong pagkakaroon ng Mountain Dragon King, at magkakaroon ng mga natural na kalamidad. Kaya naman, nang sumiklab ang Mountain Dragon King, ito ay kasing takot ng isang kalamidad. Kinagat ni Le Zhengguo ang kanyang mga ngipin at halos hindi na kontrol ang kanyang mga pakpak upang lumipad. Nakatingin kay Long Yu, hindi pa ako natatalo. Ang gininto ang ilaw sa kanyang katawan ay mas malabo kumpara sa dati. Ito ang pagsugpo na dulot ng absolute power gap. Gayunpaman, bilang miyembro ng Shrek Academy, paano siya madaling umamin ng pagkatalo? Talaga, tapos umalis ka. Sa isang malalim na dagandong, si Long Yu ay nagpakawala ng suntok mula sa manipis na hangin, at dumiretso sa Le Zhengguo bilang isang chest bang. 5 metro ang taas niya, kahit isang kamao lang ay kasing laki na ng wash basin. Marahas na sumabog ang lakas ng lagim at ang sipit na hangin. Hinawakan ni Le Zhengguo ang banal na espada sa magkabilang kamay, ang banal na apoy ay muling bumangon mula sa kanyang katawan, at ang banal na espada ay tumusok ng buong lakas. Boom! Direktang tatak ang kanyang katawan sa protective cover sa di kalayuan. Isang dampi ng kabaliwan ang sumili mula sa mga mata ni Long Yu, at humakbang siya pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa, sinusubukang gawin ang gusto niya, ngunit pagkatapos ng lahat, bigla siyang napigilan. Malamig na sinabi, naputol ni Tang Wulan ang 8 tadyang ni Huolantang. Ngayon, naputol ko rin ang 8 tadyang mo. Iyon na. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at tumungo sa kabilang side ng ring. Sa singsing, ang lahat ng mga bundok at mga ilog ay unti-unting nagtagpo sa kanyang lumiliit na katawan, naging mga streamer, at tahimik na nawala. Patag ang ibabaw ng singsing at parang walang nangyari. Hanggang sa sandaling ito, dahan-daang dumulas ang katawan ni Le Zhengguo mula sa protection na takip, at nang magdilim ang kanyang mga mata, wala siyang alam. Bamuka ang bibig ng mga manunood sa oras na ito. Bamuka ang kanilang mga bibig mula sa sandaling pinakawalan ni Long Yu ang martial arts spirit, ngunit sa sandaling ito, lubos nilang naramdaman na nawalan na sila ng kakayahang magsalita. NS
Sa waiting zone din, nagkatinginan ang mga miyembro ng Monster Academy, at puno rin ng gulat ang kanilang mga mata. Kahit na matagal na nilang alam, kabilang sa 8 Monster Kings, 7 sa kanila ay hindi maihahambing sa isang Long Yu sa kabuuan, ngunit nakaramdam sila ng hiya nang muli nilang naramdaman ang kapangyarihan ni Long Yu. Masyadong malaki ang agwat para isipin. Iyon ay si Long Yu, ang haring dragon ng bundok na si Long Yu, ang walang talo na si Long Yu. Tapos na ang laro at hinati na ang tagumpay. Halos sabay na sumugod sa entablado ang mga miyembro ng Shrek Academy team at ang mga medical staff. Tulad ng sinabi ni Long Yu, nabali ang 8 tadyang ni Lezengyo, at ang kanyang mga pinsala ay hindi maliit o partikular na seryoso, at hindi nagbabanta sa kanyang buhay. Pero obviously, at least hindi siya makakasali sa mga susunod na 2-on-2 matches. Mapapalitan din si Guyu ng team battle, imposible ang 2-on-2. Tinapos ni Tang Wulan ang 2-on-2 trip sa pagitan ng Huolantang at Ye Ji, at tinapos din ni Long Yu sina Lezengyo at Xu Xiaoyan. Isang ulat para sa isa pa. Hanggang sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga bundok at tsunami sa buong Xingluo Stadium. Napalunok ng laway si Fang Er na medyo nahihirapan, at Bam Ulong, hindi ko ma-analyze ang larong ito mamaya. Dragon King, talagang nararapat na maging Dragon King. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang kaluluwa ng martial arts ni Long Yu, at ang unang pagkakataon na nakita niya ang kontrol ng mga bundok at ilog. Mukhang nalampasan nito ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang Soul Master, ngunit ginawa ito ni Long Yu. Tumayo na si Dai Tianling at pinalakpakan si Long Yu. Bilang imperial na emperador, puno siya ng paghanga sa sandaling ito. Ang Monster Academy ay may mga reserbang talento, at ang hinaharap ay walang limitasyon. Higit sa lahat, may napakagandang relasyon sina Long Yu at Dai Yian. Ang isang monarko ay dapat magkaroon ng suporta ng isang nangungunang powerhouse upang tunay na hadlangan ang buong imperyo. Katulad niya, sa suporta ng kanyang guro kaya siya umakyat sa trono. Guro, salamat sa paglinang ng mga namumukod tanging talento para sa imperyo. Napagpasyahan kong dagdagan ang mga mapagkukunan ng Monster Academy ng isa pang 10% upang tulungan ka sa paglinang ng mas mahusay na mga Young Soul Master. Si Grace lang ang hindi tumayo roon na may ngiti sa labi, salamat, kamahalan. Ang lahat ng tagay ay tila isang pangungutya sa lahat ng tao sa Shrek Academy, at maingat na niyakap ni Tang Wulan si Lezengyo nang maayos ang kanyang mga tadyang. Nakatayo sa tabi ni Lezengyo, na ikuyom na ni Xi ang kanyang mga kamao. Itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang ulo at tumingin sa baliw na auditorium na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Mariing damaykit ang mga labi ni Yuanan Yahui. Nawala ang palaging tapat ng ngiti ni Xu Lizi, at ang kanyang chubby na mukha ay halatang medyo madilim. Ang ekspresyon lang ni Guyu ang pinakakalma, ngunit tila may iba pa sa kanyang mga mata. Ang hinarap nila ay hindi lang ang mga kalaban sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition, kasabay nito, nakaharap din nila ang buong Star Luo Empire. Ang tamang oras at lugar ay wala sa kanilang panig. Sa sandaling ito, sila ay nasa platform ng kompetisyon, nakikinig sa mga tagay, panlilibak, at pang-iinsulto. Ang lahat ay nakakaapekto sa kanilang mga puso. Kahon. Huwag kang pumunta. Hinawakan ng matandang Kai ang mga balikat ni Wu Changkong. Mukhang galit si Wu Changkong, kailangan nila ako ngayon. Bahagyang ngumiti ang matandang Kai, kailangan ng metal at muling ipanganak. Ganoon din sa mga tao. Para sa kanila, ito ang pinakamahusay na ehersisyo. Naniniwala ako sa kanilang kakayahan na makayanin ang stress. Kung hindi ka na mamamatay sa katahimikan, hindi maiiwasang sumabog ka sa katahimikan. Isipin mo, kung ito ay sa ating Daoluo continent, makakaharap ba sila ng ganoong sitwasyon? Magkakaroon ba sila ng ganoong sitwasyon? Natigilan si Wu Changkong. Kahit na sa oras na ito, tila may dugong umaagos sa kanyang puso, nagnanais na hindi niya mapapalitan si Lezengyo sa pakikipaglaban kay Long Yu, na may waan ng Mountain Dragon King. Sa panahong ito, may isip ang damdamin ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang kanilang mga kalaban ay lumampas sa saklaw ng mga himala. Hindi na malamig ang boses ni Wu Changkong, ngunit may panghihinayang. Mataimtim na sinabi ng matandang Kai, ano ang isang himala? Ang isang himala ay ang gawing posible ang imposible. Ang kabiguan ay hindi kakilakilabot, ngunit ang kaila-hilakbot na bagay ay ang panghihina ng loob. Mula sa kanilang mga mata, nakita ko ang galit at kahihiyan, ngunit hindi ko nakita ang kahit na katiting. Nasaraan ng loob. Sa makatuwid, ang kanilang moral ay hindi kailangan mong magmaneho at impluwensyahan, at ngayon ay hindi nila kailangan ng ginhawa, at ngayon ay hindi nila kailangan ng kaliwan. Ang kanilang panloob na sakit. Ito ang kanilang pinakamahusay na timing para sa paglaki. Lao Kai, masyado kang malupit. Sabi ni Wu Changkong na may mga ngiping nagngangalit. Walang pakialam na sinabi ng matandang Kai, sa simula pa lang, nagpakita na ako bilang isang masamang tao. Dapat may mga masasamang tao, di ba? Mayroon kang kasunod na pagbagsak dahil napakalambot mo sa lumang mundo. Umaasa ka ba sa iyong mga mag-aaral? Pareho tayo ng sitwasyon sa iyo. Nang inag ang buong katawan ni Wu Changkong, ang galit sa kanyang mukha ay agad na namutla, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo. Mabilis na pumasok sa isip ko ang mga eksena ng nakaraan.
Oo. Pinili kong kompromiso, sa halip na harapin ang mga paghihirap. Kung siya ay patuloy na lumalaban ng desperadong, kahit na ang huling resulta ay hindi pa rin mailigtas ang buhay ni Binger, hindi bababasa, maaari siyang umalis kasama siya. Ang pansamantalang kaduwagan, hakbang-hakbang na pagkakamali, sa wakas ay humantong sa trahedya. Ang kinakaharap ng mga bata ay hindi lamang isang laro, kundi isang malaking pagsubok sa kanilang kalooban. Hindi sila maaaring umasa sa sinuman, maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Ang tanging paraan upang pumunta ay nakasalalay sa kanila. Niyakap ni Tang Wulan si Le Zhengguo at naglakad sa unahan, at sinundan siya ng kanyang mga kaibigan at lumabas ng playing field. Upang maprotektahan ang kanilang kaligtasan, nagpadala ang opisyal ng mga tropa upang protektahan sila, at sila ay ipinadala sa hotel. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan ay hindi umimik, ang lahat ay natahimik, at ang kapaligiran ng katahimikan ay tila nanigas ang hangin. Ipinabalik si Le Zhengguo sa silid, nagkusa si XCXC na hilingin kay Ying na alagaan si Le Zhengguo. Huwag mo silang tignan na maingay araw-araw, ngunit sa oras na ito, namumula ang mga mata ni XCXC. Kapitan. Nakatayo sa koridor ng hotel, sabay-sabay na tumingin kay Tang Wulan ang iba. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at sinabi sa malalim na boses, natatakot ka ba? Takot sa ibon. Galit na umungol si XCXC. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, ginawa ni Zhengguo ang kanyang makakaya. Kahit papaano, ipinakita niya sa amin kung gaano kalakas ang aming mga kalaban. Marahil, hinding-hindi namin siya matatalo. Gayunpaman, hindi kami susuko hanggang sa huling sandali. Ang mga mata ni Ye Xinglan ay kumikislap, inaasahan kong makilala siya. Huminga ng malalim si Yuan Yahui, gusto ko ang ganyang kalaban. Ikanaway ni XCXC ang kanyang braso, kumikislap ang kanyang mga mata, patayin siya. Hindi umimik si Xu Xiaoyan, kinakagat ng kanyang mga ngipin ang kanyang ibabang labi. Mahina na sinabi ni Guyu, pagkatapos ay bumalik ka at magsanay. Kung gusto mong patahimikin ang mga manunood, umaasa kami sa aming lakas. Nag-alab ang mga mata ni Tang Wulan sa matinding pakikidigma, kahit kailan, mamumukod tangi tayo. Ang pagkatalo ni Le Zhengguo ay hindi nagpabagsak sa kanilang moral. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi inamin ni Le Zhengguo ang pagkatalo, at lumaban siya hanggang sa huling sandali. Bagamat nabigo pa rin, hindi nawala ang kanyang diwa. Ang Mountain Dragon King martial spirit ay talagang nakakatakot, ngunit ang fighting spirit ng lahat sa Shrek Academy ay napukaw. Tanging ang gayong kalaban lamang ang makapagbibigay sa kanila ng higit na pagkakaisa at pagpupersage sa paghabol sa pinakamakapangyarihang puwersa. Isang tagumpay ng kumpletong pagsupil, isang kakilakilabot na pagpapakita ng martial spirit ng Mountain Dragon King, ang naging dahilan upang ang buong damdamin ng Star Luo City ay tila nag-alab. Ang pangunahing media ng Star Luo Empire ay nagmamadaling magulat, at lahat ng nakaraang negatibong komento ay nabura sandali. Ang Monster Academy ay agad na itinaas sa kanyang tuktok. Sa isang kahulugan, ang Mountain Dragon King na si Wan ng Long Yu ay hindi isang Beast Wan, ngunit isang domain type na Wan. Ang iba't ibang eksperto sa Soul Master World ng Star Luo Continent ay nagsagawa ng serye ng mga pagsusuri. Si Long Yu ay orihinal na pinuri. Para sa bihirang henyo sa 1,000 taon. Sa pagkakataong ito, siya ay itinaas sa sukdulan, at siya ay pinarangalan bilang ang malakas na tao na malamang na makakaapekto sa posisyon ng mga Diyos sa hinaharap. Kung tutusin, 20 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Boom! Si Tang Wulan ay nagtatanim sa silid, at biglang may kumatok sa pinto. Bahagya siyang kumunat ang noo at bumangon para buksan ang pinto. Xinglan. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na magulat nang makita niya si Ye Xinglan na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi tinanggap si Ye Xinglan, at dirdiretsong pumasok sa kanyang silid. Captain, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Sabi ni Ye Xinglan sa malalim na boses. Tumango si Tang Wulan at sinabing, Sinabi ni Ye Xinglan, napag-usapan ko na ang IQ kay Li, nagpa siya kaming iwanan ang susunod na 2-on-2 match, at sa parehong oras, personal kong isinuko ang 1-on-1 na laban. Bakit? Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Mataimtim na sinabi ni Ye Xinglan, napagpasyahan kong gawin ang lahat para gawin ang battle armor, bagamat hindi ko alam kung magkano ang magagawa ko sa hinaharap. Ngunit gagawin ko ito partikular para sa iyo, at tutulungan kang kumpletuhin ang ilang labanan hanggat maaari. Armor, palakasin ang iyong lakas. Sabi ni Tang Wulan na may pag-aalala, paano ito mangyayari? Xinglan, sa personal na lakas, ikaw. Itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang kamay para pigilan siya sa pagpapatuloy, umiling at sinabing, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, ngunit makinig ka sa akin. Tama, may tiwala ako sa sarili ko, ngunit ngayon ay inaaway ka rin ni Le Zhengguo at Long Yu. Nakikita ko ito. Bagamat ayaw nating aminin, sa katunayan, kami ni Long Yu ay hindi magkaparehas ng antas, ngunit hinding-hindi ako magiging bulag sa sarili ko. Bagamat mayroong pinakamaraming sandata sa labanan, at ang kabuuang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa akin, ang iyong kadugo ay likas na mapang-api sa espiritu ng dragon bagamat hindi ako sigurado, kung maaari mo ring makuha ang kanyang espiritu,
ngunit ito ay marahil ang aming pagkakataon bago ang susunod na laro, kung ito ay dapat naganap na matulungan ang iyong pakikipaglaban. Lakas. Sa ganitong paraan lang tayo magkakaroon ng mga pagkakataon kapag kaharap siya. Sa mga araw na ito, kitang-kita sa lahat ang iyong improvement, lalo na ang pangalawang ebolusyon ng Wan. Ikaw ang taong makakagawa ng mga milagro sa atin. Imbes na hayaan mong harapin ito ng bulag, mas mabuting gawin ang lahat. Nakatuon ang lahat sa iyo. Doon ka lang magkakaroon ng pagkakataon. Natahimik si Tang Wulan. Bagamat ayaw niyang aminin ito, sa kanyang puso, nakilala rin niya ang pagsusuri ni Ye Xinglan kay Long Yu. Sa katunayan, si Long Yu at sila ay hindi magkapareho. Kahit na ang lahat ay nasa parehong antas, napakahirap talunin siya, lalo pa ang antas ng cultivation ni Long Yu ay dalawang singsing na mas mataas kaysa sa kanila. Ang nakita ni Li Zhengguo sa unang pakikipaglaban sa kanya ay ilang mababaw na aspeto lamang ng lakas ni Long Yu. Sa katunayan, hindi pa rin alam ng lahat sa Shrek Academy kung gaano siya kalakas. Nahaharap sa napakalakas na kalaban, one-on-one, walang sinuman sa Shrek ang may pagkakataon. Tama si Xinglan. Dumating ang boses ni Guyu. Nakalimutan ni Tang Wulan na isara ang pinto ngayon lang. Pumasok siya at marahang isinara ang pinto. Tumingin si Ye Xinglan kay Guyu at tumango sa kanya. Lumapit si Guyu sa kanya at tumingin kay Tang Wulan at same time na nagsabi, hindi mo ba ako tinanong ngayon, mas maganda ba ang bloodline mo sa Golden Dragon King at sa Mountain Dragon King ni Long Yu? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Kapaki-pakinabang man ang sakripisyo ni Xinglan, sa katunayan, ang pinakamahalagang punto ay kung palagi mo nang nasupil ang dugo ng ibang mga Dragon Spirit, at kung ang epekto ay epektibo sa Long Yu. Tumango si Tang Wulan, ngunit ganoon nga, kung mapipigilan ng kanyang martial spirit si Long Yu sa isang tiyak na lawak, magiging makabuluhan ba ang kanilang pagsusumikap? Kung hindi, ito ay magiging walang kabuluhan. Mataimtim na sinabi ni Guyu, ang Mountain Dragon King ay may mataas na katayuan sa gitna ng Dragon Clan, ngunit alam mo ba ang pinagmulan ng Golden Dragon King? Sa mga Dragon Clan, walang ganoong pag-iral tulad ng Golden Dragon King. Ang tuktok ng Dragon Clan, ito ay ang Dragon God. Ang Dragon God ay isinilang sa panahon ng paglikha at siya ang pinakamatandang Diyos ng lahat ng hayop. Likas na mayabang ang Dragon God. Pagkatapos likhain ng mga tao ang God Realm, nakapasok din ito sa God Realm. Sa bisa ng sarili nitong lakas na hindi mas mababa sa God King, kinokontrol nito ang lahat ng uri ng mga Divine Beast sa God Realm. Ang siyam na anak ng Dragon God, iyon ay, ang siyam na Dragon Kings ay nagdadala sa tunay na planeta, at nasa ibabang linya ng dugo ng Dragon. Ibig sabihin, ang tunay na Dragon. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.